Adrian, ang laki ng pagka-disappoint ko sa'yo. Pirmahan mo na ang papeles ng diborsyo. Diborsyo ang gusto mo? Matagal mo na itong inaasam, di ba, Isabel? Sabihin mo na mali ako. Tingnan mo nga ang sarili mo. 5 taon na tayong mag-asawa. At hanggang ngayon, manggagawa sa konstruksyon ka pa rin. Ako ang CEO ng Reed Group. Nagpirma na nga ng deal sa Apex Group. Kaya sabihin mo, anong parte ng iyo ang karapat-dapat sakin? Kung hindi ako pinilit ni Lolo sa kanyang pagkamatay, hindi kita pakakasalan. Kaya hindi ako karapat-dapat, kaya sa isang salitang hindi karapat-dapat. Itapon mo na lang ang lahat ng pinagsamahan natin, pati ang anak natin. Sige. Ayos, pipirmahan ko, pero si Lily ang sasama sa akin. Hindi mo pwedeng kunin si Lily. Manggagawa ka lang sa konstruksyon, paano mo siya aalagaan? Isabel, kailangan mo ba ng tulong? Kung hindi ko siya kukunin, hahayaan mo lang siyang tawaging daddy ang iba? Tumahimik ka. Hoy, Per, iginagalang ang taong karapat-dapat. Sa kaarawan ng sarili mong anak, cake lang ang binili mo, na ilang dolyar lang ang halaga. Ako? Binigyan ko lang si Isabel ng pulseras na nagkakahalaga ng $1,000,000. At saka, itong teddy bear na ito, daan-daang libong dolyar ang halaga. Ikaw ang binigay mo sa anak mo, ay murang manika. At higit pa, ako ang nagbigay kay Isabel ng malaking kontrata sa Apex Group. Ang basurang tulad mo, ay walang karapatang makipagkumpetensya sa akin. Isabel, dahil lang sa konting perang ito, ididiborsyo mo ako, at sisirain ang pagkabata ni Lily? Maraming magagawa ang pera. Kung may pera ka, napakaraming babae ang magbubukas ng kanilang mga hita para sa'yo. Mabubuksan mo pa nga ang hita ng asawa niya. Ikaw! Adrian, bitawan mo ako. Adrian, alam mo ba kung sino si Ginoong Wallace? Sinisiraan mo ba ang pamilya ko? Ang pamilya Wallace? Kalimutan mo na. Ang isang tulad mo, hindi mo maiintindihan. May isang araw ka, pirmahan mo ang mga papeles, at umalis ka sa bahay ko. Ayaw na kitang makita muli. Lily, halika rito. Daddy! Huwag mo siyang tawaging ganyan. Daddy! Panginoon ko, nandito si Binibining Luna Crestwood ng Ethelgard para makipagkita sa iyo. Walang oras. Ginoong Knight, humahanga ako sa iyo ng husto. Pwede ba kitang makausap ng sandali? Kumain tayo, at mag-usap. Bingi ka ba? Ginoong Knight. Binibining Crestwood, siguro ay umalis na muna tayo. Mapapasunod kita. Isabel, maligayang bati, malaya ka na sa panggugulo niya. Paano kung mamayang gabi, maghapunan tayo para magdiwang? Ginoong Wallace, kaarawan ng anak ko ngayon, ihatid mo na lang kami sa bahay. Huwag kang masyadong formal. Hapunan lang naman. Ginoong Wallace, purely business lang ang relasyon natin. Ang pagkain ng hapunan ay hindi talaga kailangan. Heto, Lily, galing itong teddy bear sa akin. Gusto mo ba? Sige, kunin mo. Salamat sa pag-iisip, pero napakamahal nito. Pakikuha mo ito pabalik. Ngayon, maraming salamat sa tulong mo. Walang anuman. Ako lang. Tumulong sa'yo para matanggal ang panggugulong iyon, yun lang. Sumakay ka na sa kotse. Ginang Reed. Ito ay isang regalo sa kasunduan na nagkakahalaga ng $500,000 at ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan kay Presidente Quinn. Ito ay makakatulong kay Isabel na makipag-ugnayan sa Apex Group at umasenso. Ginoong Wallace, palalayasin ko ang gwapong iyon, si Adrian, mamayang gabi. Sa bahay, para si Isabel, ay makakapag-asawa sa iyo ng mas maaga. Ginang Reed. Sa totoo lang, sa harap ni Isabelle, nagpapanggap ako na gusto ko siya at ang kanyang ina. Si Isabelle lang ang gusto ko, hindi ko sinabi na dadalhin ko ang pabigat na yon sa pamilya Wallace. So ibig mong sabihin, Ipaubaya mo siya. iyon ay, Ginang Reed, isipin mo ito.
Anak siya ni Adrian. Habang nandito siya, si Adrian ay laging may dahilan para guluhin si Isabel at hindi ko kailanman papayagan si Isabel na pumasok sa pamilya Wallace. Ginoong Wallace. Pero kung talagang ipagbibili natin si Lily, natatakot ako na hindi kakayanin ni Isabel. Pagkatapos ng lahat, mahal na mahal ni Isabel si Lily, ng husto. Huwag kang mag-alala. Ipagbili mo siya sa ibang bansa. At hindi na kailanman, makikita ni Isabel ang munting cutie na ito muli. Kapag sapat na ang oras, magiging maayos din siya. Lily, halika rito. Yakapin kita. Munting cutie, magkaroon ka ng mabuting buhay sa isla ng mga tulisan. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Daddy! Ayos ka lang? Daddy, nandito ka na. Namiss kita. Adrian, hindi ba't nagdiborsyo na kayo? Ng anak ko, anong lakas ng loob mong magpakita dito? Kung medyo na-delay pa ako, ipinagbili mo na sana. Si Lily. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka ba? Humarap ka sa akin. Nang ganyan? Adrian, akala mo ba pagbalik mo, ay mapoprotektahan mo na ang anak mo? Ngayon, ipapakita ko sa'yo, na isang gwapitong lalaki tulad mo, ay walang kayang protektahan. Kung mahawakan mo ang anak ko, patay ka. Adrian. Adrian, nababaliw ka na ba? Lahat na lang sinisigawan mo. Ano bang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Kung medyo na-delay pa ako, ipinagbili na nila si Lily. Brandon, totoo bang sinasabi ni Adrian? Adrian, sinungaling ka. Isabel, mahal na mahal kita, at kasama na dyan si Lily. Siyempre, mahalaga siya sa akin. Isipin mo nga, kanina lang, ay gumastos ako ng 200,000 sa laruan para kay Lily. Bakit ko siya ipagbibili? Loko ka ba? Basura ka. Isabel, tingnan mo siya, gusto na niyang iwasan ang diborsyo, kaya nawawala na sa sarili. Ngayon naiintindihan ko na. May galit ka, kaya ginagamit mo si Lily para maghiganti sa akin, di ba? Ginang Reed, hindi ba ganon ang tingin niyo? Eksakto, anak, itong gwapong ito ay bigla na lang pumasok at nagsalita ng kung ano-ano. Mabuti na lang at dumating ka agad. Adrian, kadiri ka. Isabel, naniniwala ka pa sa kanila, kaysa sa akin? Bakit ko dapat paniwalaan ka? Dahil tamad ka lang buong araw, at namumuhay kang parang parasito. Pirmahan mo na lang ang papeles ng diborsyo. Huwag mo akong pilitin na hamakin ka. Sige. Basta huwag kang magsisisi. Oy, gwapo, hamak na manggagawa sa konstruksyon ka lang. At sa tingin mo magsisisi ang anak ko. Mamayang gabi, pipirmahan ni Isabelle ang malaking kontrata, kasama ang Apex Group, at pagkatapos, si Isabelle ang magiging pinakamataas na babaeng sa kasaysayan ng Veridia. At ikaw, isang mason, isang gwapitong lalaki. Ang pagkakaiba ninyong dalawa ay parang langit at lupa. Payuhan kita. Huwag kang umasa. Langit at lupa, eksakto. Ang tanging dahilan kung bakit pipirma ang Apex Group sa inyo, ay dahil ako ang nag-utos. Bakit hindi mo na lang sabihin? Nasa iyo ang buong Apex Group. Tama ka. Sa akin ang Apex Group. Hayaan mong maging malinaw. Gumamit ako ng koneksyon para makuha ang Apex Group na ilipat ang deal sa pamilya Reed. Ikaw. Tama na. Adrian, tigilan mo ang pagpapakalat ng katarantaduhan dito. Nawawalan na ako ng respeto sa iyo. Pirmahan mo na lang ang papeles ng diborsyo. At umalis ka na. Ayokong makita ka ulit. Sige. Tara na. Anong ginagawa mo? Tapos na ang diborsyo. Isasama ko si Lily. Wala sa inyo. Dot ang makakapigil sa akin. Isabel, ang dahilan kung bakit ka ganyan ka-ambiguous kay Brandon Wallace ay dahil sa multi-million-dollar contract na yun, di ba? Hindi na ako makapaghintay na makita ang mukha mo kapag nagkawatak-watak ang pangarap mo na yun. Nagmamagaling, isang manggagawa sa konstruksyon lang. At akala mo, ikaw ang boss ng Apex Group. Ang ginawa ko, tama ba talaga yun? Anak, huwag mo nang pansinin ang hamak na iyon. Kapag nakadiborsyo ka na sa kanya at malaya ka na sa pabigat na iyon, ang career mo sa Apex Group ay tataas. Tungkol naman sa kanya, ang magagawa lang niya ay magsalita ng may pagkainggit, ni hindi siya karapat-dapat na tumingala sa iyo.
Maligayang pagbabalik, aking Panginoon. Aking Panginoon, ayon sa iyong utos, inayos ko na si Lily, ay alagaan ng pinakamahusay na yaya. Mahusay ang inyong pagtatrabaho nitong nakalipas na 5 taon. Maupo kayo. Opo. Kumusta ang Apex Group? Aking Panginoon, nitong nakalipas na 5 taon, ang mga pangunahing pamilya ay nakapagpahinga. Nakakuha sila ng ilang bentahe. Ngunit ang pambansang ekonomiya sa kabuuan ay nananatiling matatag sa ilalim ng ating kontrol. Magaling. Presidente Queen, may balita, kamakailan si Brandon Wallace at si Isabel Reed ay sinusubukang lumapit sa iyo. Oo. Handa si Brandon Wallace na ipusta ang kalahati ng yaman ng kanyang pamilya para lamang makuha ang aking pabor. Ngunit wala akong oras para makipagkita sa kanya, kaya hindi pa ako nakapagbigay ng tugon. Tungkol naman sa kontratang ito, ako mismo ang humahawak nito. Aking Panginoon, ano sa palagay ninyo? Dapat ba nating kanselahin ito? Ang pamilya Reed ay hindi karapat-dapat sa iyong kabutihan, hindi. Ako mismo ang dadalo sa piging mamayang gabi. Sabik na akong makita ang mga mukha nila pagkatapos. Opo. Isabel Reed, Brandon Wallace. Kapag nalaman ninyo na ang taong sinusuyo ninyo, ang presidente ng Apex Group, ay nagtatrabaho lamang para sa akin, ano kaya ang iisipin ninyo? Ito pala ang malaking handaan ng Apex Group, ha? Pagkatapos ng gabing ito, ako na ang magiging bahagi ng pinakamataas na grupo. Huminahon ka. Nakapirme na ang listahan ng mga bisita. Ang pinili ay ikaw. Adrian, anong ginagawa niya rito? Sandali. Adrian, anong ginagawa mo rito? Adrian Knight. Naiintindihan ko na. Matapos kang palayasin ni Isabel, dito ka na nagpunta para humanap ng sugar mama, ha? Gumagastos ng malaki para sa sarili, ha? Nangungupa ng mamahaling kotse, at ng isang suite. Malamang malaki ang nagastos mo. Wala kang pakialam. Umalis ka sa daan. Adrian, akala ko pagkatapos ng diborsyo natin, magkakaroon ka naman ng kahit kaunting dignidad. Pero hindi ko inakala na babagsak ka ng ganito para maging palamunin ng isang tao rito. Binibining Reed, hiwalay na tayo. Ang buhay ko ay wala ka ng pakialam. Knight. Sinabi ko na sa'yo. Umalis ka sa daan. Adrian, ito ang charity gala ng Apex Group. Hindi ka dapat narito. Sa tingin mo, talagang hindi ako welcome dito? Mali ba ako? Si Ginoong Wallace ay anak ng isang prestihiyosong pamilya. Ang kanyang ama ay malapit nang maging partner ng Apex Group. At ikaw, isa ka lang manggagawa sa konstruksyon. Anong meron ka? Nakarapat dapat sa respeto ko. Ignorante at kahabag-habag. Kung ganoon, makikita natin yan. Tiete. Knight. Wawakasan kita ngayong gabi. Naku, Isabel, mahal. Ginoong Wallace, pasensya na at nahuli ako. Ang trapiko ay isang bangungot. Oh, Ginoong Wallace, ano nang nangyari sa'yo? Pasok na tayo sa loob. Pwede tayong mag-usap habang naglalakad. Siyempre naman. Yung lalaking iyon, ang lakas ng loob na saktan si Ginoong Wallace. Kapag nakita ko siya mamaya, papagbayarin ko siya. Nandyan siya. Anong ginagawa mo? Ano ba ang ginagawa mo? Ano nang lakas ng loob mong saktan ang anak ko? Yung bagong lalaking kasama mo. Ang cheap naman itong lalaking to. Nagkakagulo pa dito. Ang charity gala ng Apex Group ay isang high-class na lugar. Paano natin papapasukin ang basurang tulad nito? Nakita mo? Narinig mo ang sinabi nila? Adrian, ang isang lalaking tulad mo. Wow, ang galing-galing mo. Ikaw at yung anak mo, karapat-dapat lang na mabulok sa isang construction site. Sarili mong apo yan. Anong lakas ng loob mong insultuhan siya? Ano naman kung ganun, dahil mayroon siyang dugo mo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Honey, Anong lakas ng loob mong insultuhan ang anak ko? Gusto mo bang mamatay?
Adrian, bakit mo sinaktan ang nanay ko? Bakit ko siya sasaktan? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Kahit ano pa ang sabihin ng nanay ko, wala kang karapatang saktan siya. Ginugulo mo ba ang lugar na ito, para lang sirain? Lahat ng taon kong pinaghirapan. Sa tingin mo ba na ang pagsira nito, ay makakabawi sa akin? Hindi kailanman. Ngayon din, mag-sorry ka sa nanay ko. Ganoon ba kaimportante ang kontratang yan? Mas importante pa kaysa sa anak natin? Ang isang lalaking may ganitong masamang hangarin. Buti na lang hiniwalayan ka ni Isabel. Bakit pa natin sasayangin ang salita sa isang lalaking tulad nito? Palayasin siya. Mommy, okay ka lang. Kasuklam-suklam. Nike, anong lakas ng loob mong basain ako? Adrian, kailangan bang magingay ka dito? Kailangan mong sirain ang lahat? Masaya ka na ba ngayon? Sa puntong ito, hayaan mong linawin ko ito. Ang Apex Group ay hindi na kailanman makikipagtulungan sa inyo, Adrian. Ang tapang mo, may isip ng sinumang nakikinig na ikaw ang puno ng Apex Group. Ginoong Quinn, Hindi ako si Ginoong Queen, totoo yon. Ngunit kahit na nakatayo siya mismo rito, kailangan pa rin niyang yumuko sa akin. Ay, naku naman. Itong walang kwentang dating manugang ng pamilya Reed, ay nangahas pang magsalita ng kalokohan dito. Gusto mo talagang magpahamak? Tama na, Adrian. Kung gusto mong mangarap ng gising, umuwi ka na lang at doon gawin. Ngayon, umalis ka na. Ayokong makita ka pa. walang ingat kang tanga. Anong lakas ng loob mong hindi respetuhin si Panginoong Quinn? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kayo lang, sa tingin nyo karapat-dapat kayong pagluhuran? Ang Suwoyo Group ng pamilya Song, at ang Tangming Group ng aking pamilya Lee, ay hindi sapat para sayo? Anong klaseng lalaki ka ba? Malayo pa. Ang mga lalaking ito ay kumakatawan sa dalawang pinakamalaking konglomerato sa probinsya ng Kanton. Isang salita lamang mula sa kanila at magmamakaawa ka ng lumuhad at nang ahas ka pang magpakitang gilas dito. Humingi ka ng tawad sa kanila ngayon. Sinabi ko na. Hindi sila karapat-dapat. Nagalit ka sa lahat ngayon. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad, gagawin kong impyerno ang buhay mo. At tungkol sa iyong pamilyang Wallace, wala ka. Mayabang ka, magaling ka talaga. Ang aming pamilyang Wallace ay nakipag-alyansa sa Apex Group at magkapatid pa nga ang relasyon ko sa henyong presidente na yon. Ngayon, may lakas ka pa bang sabihin yon sa akin? Magkapatid na relasyon, dapat mong tingnang mabuti ang sarili mo. Basura ka lang. Nike, naghahanap ka ng kamatayan. Hinamak niya si Ginoong Wallace ng ganito. Talagang gusto niyang mamatay. Tama, kung ang pamilyang Wallace ay makakapagpatibay ng ugnayan sa Apex Group ngayon, sa hinaharap wala nang makakapigil sa kanila. Sa probinsya ng Canton, ganap na walang kalaban-laban. Iyan ay antas na hindi maaabot ng isang tulad niya. Ang target ko ngayon ay hindi lang siya, kundi kayong lahat na narito. Well, Adrian, hinahangaan ko ang iyong tapang na lumaban sa lahat ng nangungunang korporasyon sa kabisera ng probinsya. Ngayon, gusto kong makita kung gaano katigas ang bibig mo. Mga gwardiya, patayin niyo siya para sa akin. Adrian, Patay ka. huwag mong idamay si Lily. Lily, ibalik mo siya sa akin. Sa anong karapatan? Dahil hindi mo siya kayang alagaan ng maayos. Ang magandang buhay na nararapat sa kanya. Ako lang ang makakapagbigay noon. Hindi ko kayang palakihin ng maayos ang anak ko? Isabel, sa lahat ng mga taong ito, kailan mo ba siya inalagaan? Mula pagkabata hanggang ngayon. Ako ang nagluluto ng pagkain niya. Ako ang dumedalo sa parent-teacher conferences niya. Pati mga damit niya. Nagtrabaho ako sa mga construction site para bilhin iyon para sa kanya. Noong nagkasakit siya sa kalagitnaan ng gabi, ako ang nagdala sa kanya sa ospital. Ano ang ginagawa mo noon? Tama na, ang mga maliliit na bagay na ito. Ano ang silbi ng lahat ng iyon? Isang buhay na may pribilehiyo. Isang buhay na komportable at ligtas. Iyon ang tunay na kailangan ni Lily. At iyon ay isang bagay na hindi mo maibibigay sa kanya. Sino ang nagsasabing hindi kayang ibigay ni Ginoong Knight iyon? Kayong mga hangal na walang malay, alam niyo ba kung sino siya? Paalamang kay Binibining Reed. Si Binibining Lily ay naka-enroll na sa isang pribadong akademya. Bukas na ang pasukan. Ang ibibigay lang sa kanya ni Ginoong Knight ay higit pa. Mas maganda ng husto. Sino ka? Halatang siya ang sugar mama na nakasama ng loser na ito. Isa lang ang pagkakataon mo. Lunukin mo ang bawat paghamak na ibinuga mo kay Ginoong Knight. Hoy, ganda. Bakit ang galit mo? Walang-wala at walang silbi. Wala talagang alam. Ano ba ang halaga niya para ipagtanggol? Ikaw. Hinampas mo ako. Adrian, ito ay sa pagitan namin. Bakit isasali si Oh, Brandon? hinaampas ko ang kabit mo. At nasasaktan ka? Yun pala, hindi lang mali ang puso mo. Malabo na rin ang paningin mo. Una sa lahat, ako ang humampas kay Brandon Wallace. Wala itong kinalaman kay Ginoong Knight. Pangalawa, kahit na si Ginoong Knight ang humampas sa kanya, ano ang gagawin mo? Ikaw. Binibining Reed dahil ang yabang-yabang mo.
Gusto mo ba tayong magpustahan? Pastahan sa ano? Pipiliin ko sa loob ng 5 minuto. Ang pagtingin mo kay Ginoong Knight ay magbabago ng husto. Kung ako ang matalo, maaari mo akong hampasin. Kagaya ng paghampas ko kay Brandon Wallace. Kung ikaw ang matalo, kailangan mong publiko na humingi ng tawad kay Ginoong Knight. Sige, tara na. Kung matalo ka, ibabalik mo sa akin si Lily. Hindi ka mananalo. Isabel, ang pagpirma mo sa Apex Group ay malapit nang magsimula kung patuloy kang makikipag-away sa baliw na ito. Baka masira mo ang napakalaking deal na ito para sa atin. Malaking oportunidad. Isang kontratang milyon-milyong dolyar. Adrian, alam mo nang mabuti kung gaano karaming dugo at pawis ang inilaan ko sa proyektong ito. Kung magpapatuloy ka nito, patay ka. Maaari ka pang isama sa kapahamakan si Lily. Eksakto. Napakahalaga. Napababayaan mo ang sarili mong anak, Isabel Reed. Wala kang ideya kung ano ang itinatapon mo. Ngayon, Tingnan natin kung sino ang makakakuha nito sa akin. Ang kapal ng mukha, nang ahas kang gumawa ng eksena, sa sign ng banquet ni Presidente Queen, naiisip mo ba, kung gaano kalakas ang Apex Group sa likod ni Presidente Queen? Talaga, kahit ang mga marangal na pamilya ng Aethelgard, at iba pang makapangyarihang angkan, ay hindi maglakas loob na kalabanin sila, at ang tronong dragon na ito, walang iba kundi si Presidente Queen, ang karapat-dapat na umupo dito. Ano ang nagpapalagay sa'yo, na hindi ko kayang harapin si Ginoong Queen? ano ang lakas ng loob mo? Ano ang lakas ng loob mong sabihin? Ang pangalan ni Presidente Queen ng basta-basta, at maging napakawalang galang. Humahanap ka lang ng kamatayan. Kung gayon, humahanap ako ng kamatayan. Lahat kayo ang target ko. Ano ang gagawin ninyo? Mayabang, matalino. Sa tingin mo mas mataas ka sa lahat, mga gwardya. Lahat, hindi kailangang magmadali. Itong kahabag-habag na clone ay hindi karapat-dapat para sa ating lahat na magsama-sama para harapin. Pagdating ni Presidente Quinn, tingnan natin kung siya ay makakapagpatuloy sa pagganap na ito. Ang ganda-ganda mo. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Itapon mo ang pabigat na ito ngayon din, at ipagkakaloob ko ang buhay mo. Kawawang clone, ganyan ka nga talaga. Narito mismo sa harap mo ang isang tunay na hari. At nangangahas ka pa ring manira sa kanya? Naghahanap ka ng gulo. Talagang tanga ka sa pag-ibig. Ano? Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya. Matapos siyang pinalayas ng pamilya Reed, wala na siyang kahit ano. Ginagamit niya ang mga murang trick na ito para magpakatanga dito, para makuha ang atensyon ng lahat, para masira ang kontratang pipirmahan ng pamilya Reed, at mabawi si Isabel. Puro ka lang salita, sayang ang talino mo, at wala ka sa marketing. Adrian, ito ba ang gusto mo? Wasakin ang deal ko. Anong mapapala mo dyan? Anong mapapala ni Lily dyan? Lahat ng ginagawa mo ay para sa sarili mo. Basta nandito ako, si Lily, ay maalagaan ng mabuti. Hindi niya kailangan ng pakialam mo. Ang kapal ng mukha mo, walang utang na loob. Kahit ano pa ang sabihin mo, ang pamilya Reed ay nagtiis ng isang walang kwentang palamunin na tulad mo. Sa loob ng 5 taon, ito ba ang kabayaran mo sa amin? Kahit galit ka sa pamilya namin, si Lily ay sarili mong anak, hindi ba? Kailangan bang sirain mo muna siya bago ka masiyahan? Nagtiis sa akin ng 5 taon? Kung wala ako, nasaan kaya ngayon ang pamilya Reed? Mula ngayon, si Lily, ay wala ka ng pakialam. Paano kung ipagbili mo siya sa isla ng mga tulisan? Adrian, tapos ka na ba? Walang hiya kang gago. Nagalit ka sa napakaraming makapangyarihang pamilya. Walang makakatulong sa iyo ngayon. Tungkol naman sa akin, dadalhin ko si Lily. At puputulan ang lahat ng ugnayan sa iyo, para hindi kami madamay sa iyong kapahamakan. Ito lang, ang kaya kong gawin, para lang maprotektahan si Lily. Sana magising ka sa katotohanan. Anak ko si Lily. Walang makakaagaw sa kanya sa akin. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Nagmamagaling ka pa rin? Walang kwentang basura. Alam mong hindi ka kayang protektahan ng pamilya Reed, pero pinili mo pa ring makipag-away ng harapan sa lahat ng nangungunang korporasyon. Iyon ay purong katangahan. Ang natitirang oras mo ay nauubos na. Malapit nang dumating si Ginoong Queen. Magsaya ka sa huling sandali ng iyong kalayaan. Tingnan mo ang sarili mo, puro kayabangan. Puro ka lang satsat. Sino ka ba para magmalaki? Para utusan si Presidente Quinn? Wala kang pinagsisisihan. Nakakalungkot. Ang oras na ibinigay ko sa iyo ngayong gabi ay tapos na. Ngayong gabi, ang aking pamilya Wallace ay nanumpa ng isang matinding pangako na anyayahan ang lahat ng nangungunang korporasyon para magtulungan at durugin ang mapagmataas na hangal na ito. At tiyaking hindi na siya muling babangon. Ang kapal ng mukha ng taong ito, ang kanyang ginawa, ang rurok ng kayabangan.
Ang Kangming Group ng aking pamilya Lee ay sumasang-ayon na sumali sa pamilya Wallace ng kanton sa pagdurog sa kanya. Sa bagay na ito, syempre hindi kami dapat maiwan. Ang Zoyo Group ng aking pamilya Song. Walang modo ang taong ito. Sobrang yabang niya. Nakagalit siya sa publiko. Karapat dapat siya sa kapalaran na ito. Lahat kami ay handang sumali sa pagpabagsak sa kanya. Adrian, kahit ngayon, hindi mo pa rin ba naiintindihan kung ano ang mali mong ginawa? Yay! Ikaw na walang kwenta. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Nagpapanggap ka pa rin? Ngayong gabi tapusin na kita. Kahit dumating si Presidente Quinn, hindi niya ako mapipigilan. Dumating na si Presidente Quinn. Maligayang pagdating, Presidente Quinn. Adrian, napakalayo na ng narating para bumalik pa. Hindi ka ba mag-so sorry? Mag-sorry ka na ngayon. Baka sakaling maligtas ka pa. Bakit ko aaminin ang anuman? At saka, anong kasalanan ko? Adrian, ano ba ang pinagpapanggap mo? Presidente Quinn, ang lalaking ito ay mayabang at pasaway sa handaan. Minamaliit ang lahat. Nangahas pa siyang dumisan. Ang tronong dragon na inihanda para sa'yo. Ay blacklist natin siya. Shin Hao, halika rito. Adrian, patay ka na. Ano ng lakas ng loob mong tawagin ng buong pangalan ang Presidente Quinn? Kayo ang mamamatay. Anong lakas ng loob ninyong parusahan si Ginoong Knight? Ginoong Knight. Ginoong Knight, dumating si Ginoong Queen para magbigay galang. Presidente Quinn, bakit mo siya binibigyan ng ganoong respeto? Ginoong Knight, huli na kami. Nakikiusap kami ng tawad. Talagang huli nga kayo. Kung mas maaga sana kayong dumating, nakita sana ninyo ang pagtutulungan ng mga dakilang pamilya sa kanilang mapagmataas na pagtatangkang i-blacklist ako. Anong kapal ng mukha nila? Sinong may lakas ng loob na hamakin ng aming Ginoong Knight? Gusto kong makita kung gaano talaga kayo katapang. Presidente Quinn, nagkakamali ka ba? Ang lalaking ito, na pinalayas ng pamilya Reed, ay isang walang kwentang basura lang. Ano bang karapatan niya para igalang mo, Ginoong Quinn? Ang lakas ng loob mong hamakin si Ginoong Knight, naghahanap ka ng kamatayan. Kung iginagalang mo sana si Ginoong Knight, ang pamilya mo ay maaaring umangat, pero hindi. Pinili mo ang pinakamasamang landas. Impossible. Paano ito nangyari? Tandaan mo ito. Dahil lang sa isang maling pag-iisip, isinumpa mo ang buong pamilya Wallace. Ang pamilya Wallace ay naglakas loob na hamakin si Ginoong Knight. Ang kapalit nito ay pagkawasak. Presidente Quinn, ang aming pamilya Wallace ay laging tapat na tapat sa inyo, Presidente Quinn. Bakit kayo napakalupit? Presidente Quinn, ipagpaumanhin niyo ako. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Nagpublika sa pangalan ng pamilya mo. Hinamak mo ang lahat at itinuring mo akong basura. Nakipag-alyansa ka sa mga korporasyon at ipinangako mong wawasakin mo ako. Ang galing mo. Ngayon, bakit ka nagmamakaawa? Ang tapang mo. Akala ko ay matagumpay akong nakisama sa pinakamakapangyarihan. Ang Apex Group. Pero, Paano? paano ito nangyari? Bakit? Bakit? Ikaw ang magsabi sa akin, bakit ito nangyayari? O ikaw ang magsabi sa akin, ilabas siya rito. Dalhin siya at asikasuhin. Bakit ito nangyayari? Bakit? Adrian, maaari mo sanang sabihin sa akin mula pa sa simula, bakit hindi mo sinabi? Sinabi ko. Naniniwala ka ba sana sa akin? Kung sinabi kong, ako ang nagtayo ng pamilya Reed, hindi ka sana naniniwala sa akin. Kung sinabi kong, kahit si Ginoong Queen ay hindi ako kayang saktan, hindi ka pa rin sana naniniwala sa akin. Kung sinabi kong, wala sa kanila ang makakasakit sa akin, hindi ka pa rin sana naniniwala sa akin. Ngayon, nakita mo na ang resulta. At ngayon, may lakas ka pa ng loob na sabihin sa akin, na hindi ko sinabi sa'yo. Adrian, itinago mo ito sa lahat ng mga taong ito. Gusto mo lang samantalahin ang pagkakataong ito. Para hamakin ang anak ko, di ba? Tao ka pa ba? Walang katuturan ang argumentong iyan. Anong lakas ng loob mong saktan ako? Adrian, hindi mo kailangang narito para hamakin ako at ang nanay ko.
Kahit na nakuha mo ang pabor ni Panginoong Queen, anong kinalaman ng tagumpay ng pamilya Reed sa'yo? Sarili kong pinaghirapan ang lahat ng ito. Binibining Reed, isang walang kwentang tao tulad mo, nakamit ang ganyang tagumpay, sa loob lang ng 5 taon. Sa tingin mo ba talagang, mag-isa mong ginawa ang lahat? Kung hindi dahil sa lihim na suporta ni Ginoong Knight, ang pamilya Reed, ay matagal nang tuluyang winasak ng mga malalaking korporasyon. Wala kang ang karapatang nakatayo dito. Noon, nagkawatak-watak ang pamilya Reed, hindi makapagtatag ng pwesto sa probinsya ng kanton. At napaka-ambisyosa mo, natakot akong madurage ka ng mga kabiguan, at hindi na makabangon. Kaya tinulungan kita mula sa likod ng mga eksena. Hindi ko inakalang, pagkatapos maging isang mayamang tycoon, tatapakan mo ang ating pagmamahal at pagmamalupitan ng ating anak nang walang awa. Nakakatawa talaga. Hindi ko ginawa yon. Anong silbi ng pagtanggi? Ang mga kilos mo ay pinatunayan na ang lahat. Sinasabi ko sa iyo ngayon, ang lahat ng pinag-aasam mo ay walang kabuluhan sa akin. Mula ngayon, ikaw sa iyo, ako sa akin. Tapos na tayo. Ngayon lang, sumumpa kayo ng dugo para ipagbawal ako. Subukan mo. Tingnan natin. Nagkamali kami ngayon, dahil lang sa mga pamilyang Reed at Wallace na nanggugulo. Kami ay mga tao-tauhan lang. Hindi namin sinasadya ang lahat ng ito. Kasalanan namin na hindi namin nalaman ang totoo. Nagkasala kami sa inyo, Ginoong Knight. Mali talaga kami. Narito kami para humingi ng tawad sa inyo, Ginoong Knight. Handa kaming ipakita ang aming buong katapatan at bumawi sa inyo, anumang mga kondisyon. Ang itakda ninyo, wala kaming itatanggi. Nakikiusap kami sa inyong kapatawaran. Kaya ginamit lang pala kayo. Noong nagsusumpa kayo ng dugo, akala ko, pupunitin ninyo ako ng buhay-buhay. Sige, kung ganun. Bibigyan ko kayo ng pagpipilian. Ipagbawal ninyo ang inyong mga sarili. At patatawarin ko kayo. Ginoong Knight, nagtatawa lang po kayo, sir. Paano kung ito na lang? Bibilhin ko ang buong hotel na ito, ngayon din. At ibibigay sa inyo bilang aming paumanhin. Ang buong usaping ito ay matatapos na ng tuluyan. Ano sa tingin ninyo? Ginoong Knight, napag-usapan na namin at handa kaming bilhin ang 3 kalapit na kalye at ibigay sa inyo bilang regalo. Sapat na ba yon para mapawi ang inyong galit? Sabi ko, ipagbawal ninyo ang inyong mga sarili. May problema ba? Hindi po yon ang ibig sabihin, Ginoong Knight. Kami ay hindi maglalakas loob na sumalungat, pero mas gugustuhin pa rin naming gamitin ang aming mga ari-arian para makuha ang inyong kapatawaran. Hindi ko na uulitin. Ngayon, huling pagkakataon na ninyo ito. Ginoong Knight, hindi ba sa tingin mo sobra na ang ginagawa mo? Ipinapakita namin ng respeto sa iyo, kaya binibigyan ka namin ng konting pasensya. Kung talagang galitin mo kami. At magkaisa ang lahat ng nangungunang pamilya sa probinsya ng kanton, laban sa iyo. Sino sa tingin mo ang makakapigil sa amin? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Alam mo ba kung sino si Ginoong Knight? Presidente Quinn, ipinapakita namin ang respeto sa iyo at sinusubukang maging magalang, pero kami, walang pakialam kung sino siya. Kung pipilitin mo kami, huwag mong sisihin ang sarili mo sa mangyayari. May punto siya. Dahil ayaw mong matapos ito ng mapayapa. Sige, subukan mo. Tingnan natin kung kami ay makakatiis. Kung gayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng kamatayan. Lahat ng narito, walang isa man ang makakalabas ng buhay. Pupuksain ko ang inyong mga pamilya mula sa mapa ng probinsya ng kanton at lubusang buburahin. Ang aming mga korporasyon ay umunlad sa probinsya ng Canton. Sa loob ng maraming taon, matatag kaming nakatayo mula pa noon. Paano masisira ng isang mapagmataas na salita ang aming lahat sa pagkakaisa naming lahat? Sino ang dapat katakutan? Kalakaran mo lang yan. Ang lakas ng loob mong hindi rumespeto kay Ginoong Knight. Halika na, arestuhin silang lahat. Presidente Queen, talaga bang dahil sa batang yan, para sa batang yan, sasaktan mo kaming lahat, ang pinakamakapangyarihang grupo sa probinsya ng kanton? Kahit ang buong maharlika ng Aethelgard, ay wala kumpara kay Ginoong Knight, kayong mga tao, ay hindi karapat-dapat ikumpara sa kanya. Kami ay maaaring kumatawan sa buong probinsya ng Canton. Anong kapangyarihan mayroon siya para pasukuin kami? Ano? Pinuno ng pamilya, malala. Ang kumpanya natin ay tinamaan ng hindi pa nangyayari. Nawala na ang lahat. Tayo ay bangkarote na. Ano? Bangkarote? Ano?
Tinatanong mo kung ano ang nagbibigay sa akin ng karapatan. Ito, ako ang ikatlong binibini ng pamilya Crestwood ng Ethelgard, Luna Crestwood. Sapat na ba? Hindi lang crush ko si Ginoong Knight, balang araw, siya ang magiging pinahahalagahang manugang ng pamilya Crestwood. Sapat na ba yan para sa'yo? Kaya pala yung maliit na kuti na iyon, ay wala talagang mabuting hangarin. Sa sugar mo mapala siya umaasa. Si Luna Crestwood, galing sa isang mahalikang pamilya ng Ethelgard, ang ikatlong binibini ng pamilya Crestwood. At mula sa isang pamilya ng mga ngalakal, sa buong Veridia, sila ang nasa pinakatuktok. Kung ganun pala, hindi katakatakang ang yabang at kapal ng mukha niya, kaya pala todo ang pagtatanggol sa kanya ni Presidente Quinn. Sumakay lang siya sa yaman ng pamilya Crestwood. Ginoong Knight, ako ang nagkamali. Bulag ako. Magdedeklara ng pagkabangkarote ang pamilya Lee. Nakikiusap ako, Ginoong Knight, kawan niyo po ako. Puputulin namin ang aming mga pinagkakakitaan. Humingi lang kami ng paraan para makaalis. Pero, pag-usapan natin. Ginoong Knight, pwede ba tayong lumipat sa ibang lugar? Ang daming tao dito. Sige. Tumigil ka dyan. Ano yun? Binibining Reed. Ang dahilan kung bakit ang tapang mo ngayon, dahil ba umaasa ka sa kanya? Hindi ko kailangan sabihin sa'yo yan. Isang tunay na pasakit ka. Hindi ba't ikaw ang laging nagsasabing, para lang sa anak mo ang lahat? Eh ikaw, mula pa sa simula, may backup plan ka na. Anong klaseng magpartner? Parehong hamak at mapagplano. Hoy, maliit na cutie. Ano nang lakas ng loob mong hampasin ako? Sino ka ba? At nang ahas kang insultuhan ako. Ako ang ikatlong binibini ng pamilya Crestwood. Kung magsasabi ka pa ng isang salita, hindi ako mag-aatubiling. Naipabangkarote rin ang pamilya Reed. Adrian, akala ko nga na ngayong araw, ay iaasa mo sa sarili mong kakayahan, ang pagtayo ng mataas, at pagkamit ng respeto ng lahat. Pero sa halip, sa isang babae ka umaasa. Nakakadiri ka talaga. Tapos ka na ba, Binibining Reed? Naririnig mo ba? Ang kalokohang pinagsasasabi mo, dapat mong malaman ang katayuan ni Ginoong Knight. Isang lalaking umaasa sa mga babae. Bakit ko kailangang malaman ang anuman? Nakakatawa ito. Bilang ang ikatlong binibini ng pamilya Crestwood ng Ethelgard, ang aking katayuan at posisyon ay higit na mataas kaysa sa anumang maihahambing mo. Gayunpaman, hinahangaan ko pa rin ang lalaking ito. Kapag natuklasan mo na ang katotohanan, maiintindihan mo kung gaano kalaki ang pagkakamali mo. Ang cute-cute mo naman. Walang kwenta ang mga pinagsasasabi mo. Kaysa magreklamo ka rito, mas mabuti pang umuwi ka at magpabuti. Sa ngayon, malayo pa ako sa katayuan ng pamilya Crestwood ng Ethelgard. Pero balang araw, malalampasan ko sila sa sarili kong merito. Hello, Ginoong Lee. Mayroon akong mga order dito. Interesado ka raw, di ba? Pwede kong ibenta ng mura. Hello, Ginoong Lee. Ginoong Lee. Ginoong Wang. Ako si Isabel. Hindi ba't sinabi mo dati na gusto mong makipagtulungan sa Reed Group? Sa tingin ko, pwede tayong mag-usap. Ano? May nakausap ka ng iba? Anak, ganun ba kalala? Isang buwan na lang, huli na. Kung wala tayong makuhang pondo hanggang noon, pwedeng magbangkarote ang kumpanya. Ganun ba kalala? Eh di ang pamilya natin. Wala na tayo. Kasalanan ng gago ng Adrian yan. Pagbabayaran niya yan. Tapos na si Adrian. Ang importante ngayon ay humanap ng solusyon para sa putol na pondo ng pamilyang Reed. Makakahanap ako ng paraan. Sinusumpa ko, gagawin ko. Adrian, patutunayan ko sa'yo na ako, si Isabel Reed, ay nagtagumpay sa sarili kong kakayahan, hindi dahil sa'yo. Oh, Ginoong Finch. Ako ito. Si Fiona, may utang ka saking $1,000,000 mula sa sugal mo. Isang buwan na ang nakalipas. Bayaran mo na. Oh, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Sinusumpa ko, gagawin ko. Isang araw na lang ang ibibigay ko sa'yo. Kung wala kang $1,000,000 bukas, pipira-pirasuhin kita. Hoy, hindi, Ginoong Finch. Kilala mo ang anak ko, di ba? Ang pinakamagandang babae sa lungsod. Ibigay ko siya sa'yo. Sapat na yon para mabayaran ang utang ko, di ba? Fiona, isang tunay na pasakit ka talaga. Kahit ang sarili mong anak, ipalilimos mo siya. Ano ba naman yan? Malapit nang mabangkarote ang kumpanya niya. Kung pananatilihin ko siya, hindi na niya ako mabibigyan ng magandang buhay. Mas mabuti pang ipagbili ko na lang siya. Pero ngayon, $3,000,000 ang gusto ko. Kasundo. Basta't maihatid mo sa akin si Isabel Reed. Nang personal.
Pupuksain ko ang $1,000,000 mong utang sa sugal, at bibigyan pa kita ng dagdag na $2,000,000. Ayos, Ginoong Finch. Hintayin mo na lang ang magandang balita ko. Ginoong Finch. Hindi ba ako sapat para sa'yo? Bakit ka gagastos ng $3,000,000 para bumili ng babae? Ano ba ang alam mo? Si Isabel Reed ang pinag-uusapan natin, ang number 1 beauty sa lungsod, at isang napakagandang babae pa. Kapag nahawakan ko na siya, papagsilbihan niyo akong magkakapatid, nang sabay-sabay. Hello, Ginoong Fang. Tungkol sa proyektong napag-usapan natin kanina, Ginoong Fang. Ano ng problema, anak? Hindi mo pa ba naaayos yon? Masyadong malakas ang impluensya ng Apex Group. Narinig nila na ininsulto ko ang Apex Group. Wala nang gustong makipagtrabaho sa akin ngayon. May magandang ideya ako. Paano kung mag-utang tayo? Utang. Kilala ko ang isang lalaki, si Simon Finch, ang loan shark. Sa tulong niya, makakakuha tayo ng kahit anong halaga na kailangan natin. Pagkatapos, ang mga problema ng kumpanya natin ay masosolusyonan, di ba? Simon Finch, loan shark siya. Talagang hindi. May mas magandang ideya ka ba ngayon? Gusto mo bang pagtawanan ka ni Adrian? Ano ba naman yan? Huwag mo nang isipin yon. Sumama ka sa akin, bilisan mo. Naghihintay sa atin si Ginoong Finch. Tara na. Sige, hindi ba dadalhin mo ako para makipagkita sa isang tao? Nasaan siya? Nandyan lang sa unahan. Kumusta, Ginoong Finch? Binibining Reed, ang ganda-ganda mo talaga. Tuloy-tuloy. Upo, upo, upo. Hahaha. Binibining Reed, binanggit ni Ginoong Crestwood na humihiram kayo ng pera sa amin. Oo, medyo may kakulangan sa pera ang kumpanya namin itong mga nakaraang araw. Umaasa kaming makahiram ng pera sa inyo para matulungan kami. Ang pagpapautang ay hindi problema, ang bagay lang. Ang interes, Napag-uusapan ng interes. Lahat na pag-uusapan. mabuti naman, pero bukod sa interes, may iba pa akong mga kondisyon. Oh, haha, masakit ng kaunti ang tiyan ko. Isabel, ikaw, ang bahalang samahan si Ginoong Finch sandali. Pupunta muna ako sa banyo. Maaari ko bang itanong, Ginoong Finch, ano pa ang iba ninyong mga kondisyon? Oh, wala naman talaga. Matagal na kitang hinahangaan, Binibining Reed. Gusto ko. Kayo, Binibining Reed, ang maging nobya ko. Pasensya na, Ginoong Finch. Hindi ako naghahanap ng nobyo ngayon. Walang problema. Tara, pag-usapan natin ito habang umiinom. Tara, inumin mo na. Binibining Reed, anong nangyayari? Okay lang ako. Baka naman napasobra ako ng inom. Dapat magpahinga ka na. Ako. Aray, sa wakas, nahawakan na kita. Hahaha. Tigil. Tigilan mo yan. Tumigil ka. Buisit. Paano ka pa rin ganito kalakas kahit binigyan ka ng droga? Ayoko maniwala na hindi kita kayang pasunurin. Ginoong Knight, anong nangyayari? Hinampas mo ako. Saklolo. Inaatake niya ako. Tulong, inaatake niya ako. Hoy, Adrian, ang lakas ng loob mo. Anong lakas ng loob mong paluin si Ginoong Finch? Mag-sorry ka kay Ginoong Finch ngayon din. Kung hindi ako dumating ng oras, naabuso na ang anak mo ng husto. Ngayon nandito ka. Ako pa ang sinisisi mo? Ang nangyari sa amin, wala kang pakialam doon. Kung ganyan ang pag-iisip mo, ikaw talaga ang nagpahintulot sa gago. Ng mga abuso sa sarili mong anak, ang galing mong ina. Paano ako napunta rito? Adrian,
Anong ginagawa mo rito? Pinagbili ka ng nanay mo. Ipinagkakalat ka niya sa lalaking ito. Gising at harapin mo ang katotohanan. Kasinungalingan yan. Anak, ang mga kahiyahiyang kasinungalingan ng gagong ito. Kahit aso, hindi maniniwala. Anak kita sa laman at dugo. Bakit ko kayang saktan ka? Tama, nag-inom lang kami, at bigla na lang suminit ito nang umihi ako. Pumasok sa pribadong kwarto ni Binibining Reed. Nakita na lasing siya, at sinubukang abusuhin siya. Nang mahuli ko siya, nagalit siya ng husto, at inatake ako. Siya talaga, sabi ko sa'yo. Adrian Knight, sumusobra ka na. Hindi ka talaga natututo, ano? Hanggang ngayon, sinusubukan mo pa rin gumanti kay Isabel. Sinira mo na ang buhay ng anak ko ng husto. Ano pa ang gusto mo? Ngayong pagkakataon, muli, pinili mo pa ring paniwalaan sila, kaysa sa akin. Ano pa bang dapat kong gawin? Ano? Gusto mong maniwala ako na ang sarili kong nanay, ang babaeng nagpalaki sa akin, ay sasaktan ako. Wala ka pa ring pag-asa. Sige, ayos lang. Isabel, hindi ka talaga tumitigil sa pagpapahanga sa akin. Adrian, alam kong ang diborsyo natin ay matinding dagok sa'yo. Normal lang na magalit ka sa akin, pero hindi ka pwedeng sumobra ng ganito. Hindi mo pwedeng basta atakihin si Ginoong Finch. Eksakto. Si Ginoong Finch ay isang taong may estado. Sino ka ba? Lumuhod ka, at humingi ng tawad kay Ginoong Finch. Hayaan mong makita ko kung sino ang may lakas ng loob na ipag-utos na lumuhod at humingi ng tawad si Ginoong Knight. Sino ang nagpaluhod kay Ginoong Knight? Gusto mo bang mamatay? Adrian, ang alam mo lang gawin ay magtago sa likod ng mga babae at magyabang. HMPH. Kay pangit mong babae, laging kumukuha ng aming mga itinatapon. Basura ka. Ang kapal mong hindi respetuhin ang ikatlong binibini ng pamilya Crestwood. Gusto mo bang mamatay o ano? Binibining Crestwood, ako ay walang koneksyon sa kanya. Hindi ko siya kilala. Hindi mo ba nire-respeto si Ginoong Knight? Ginoong Knight. Binibining Crestwood, Ginoong Knight. Tang-e ako at hindi kita nakilala. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Please, talagang hindi ko alam. Ano? Natatakot ka na ngayon? Ano? Sasang-ayon ako sa anumang sabihin mo. Okay. Sige, sabihin mo lang sa akin ang totoo. Ikaw ba ang nasa likod ng nangyari? Ako lang ay bulag sa pagnanasa. Ginoong Finch, ano ang ibig mong sabihin? May utang sa akin ang nanay mo at hindi mabayaran. Kaya ipinagbili ka niya sa akin. Ang nanay mo ang naghanda ng gamot para makipagtalik ako sa iyo upang mabayaran ang utang. Nanay, bakit mo ito ginawa? Ikaw ba talaga ang aking ina? Bahala na, kung hindi dumating si Ginoong Knight sa tamang oras. Nabayaran mo na sana ang utang. Adrian, ako, nagkamali ako sa'yo. Binibining Reed, huwag nang magsalita pa. Wala akong pakialam. Simon Finch, Opo, gusto mo bang mabuhay? sasang-ayon ako sa kahit anong sabihin mo. Mula ngayon, hindi ka na magpapautang sa negosyo ng pamilya Reed. Kahit isang sentimo wala. Ay, pangako, makikinig ako sa iyo, haha. Hindi. Binibining Reed, hanga talaga ako sa taste mo. Ang isang taong kasing noble ng Ginoong Knight, ikaw naman, para lang sa napakaliit na kita, iniwan mo siya, nakakatawa talaga. Pero, dahil ayaw mo sa kanya, edi ako na, ang hindi na magpapigil. Huwag nang magsalita pa. Umalis na tayo. Ginoong Finch, kami. Hoy, tigil na yan. Sinabi na ni Binibining Crestwood. Mula ngayon, magkahiwalay na ang ating landas. Kung kailangan mo ng pautang, humanap ka na lang ng iba. Hoy. Paano nangyari ito? Isabel, hindi yan ang iniisip mo. Iyon ay, tama na. Anong klaseng ina ka? Kung hindi dahil sa'yo ngayon, magkakamali kaya si Adrian sakin. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko bang manghiram sa mga loan shark? Dahil ikaw palagi kang nag-aatubili. Ayaw mong makipaghiwalay sa lalaking iyon. Kung mas maaga mong hiniwalayan siya, at nakahanap ng mayamang asawa, kailangan ko pa bang lumapit sa mga loan shark? Pinalaki kita ng mahigit 20 taon. Karapat-dapat ba ako sa ganito? Dapat ba akong magdusa at maghirap lang? May pagsisisi ka ba tungkol sa paghihiwalay mo sa lalaking iyon? Tingnan mo ito, ilang araw pa lang kayong hiwalay. May sugar mama na agad siya. Bless you. Kung wala lang yang sugar mama na yan, ano ba talaga siya? At yang si Luna Crestwood, sino ba ang akala niya? Tama na, huwag ka nang magsalita pa. Kung marinig ka ni Binibining Crestwood, wala na ang pamilya natin. Hindi ako magsisisi sa paghihiwalay kay Adrian Knight, kahit wala siya. Ako, si Isabel Reed, sa sarili ko, mananatili pa rin sa tuktok ng mundo. Ingat ka. Hoy, mahal. Isabel, anong ginagawa ninyong dalawa dito? May magandang balita ako. Hoy, nasaan si Adrian? Huwag mo nang banggitin yon. Pinalaya siya ni Isabel. Mabuti nga. Panahon na, hindi ko talaga gusto yung lalaking yon. Ang ginagawa lang niya sa bahay ay mabababaw na gawain. Pabigat lang, hindi siya karapat-dapat sa anak kong babae.
Hoy, mahal. Ha? Ano yung magandang balitang sinasabi mo? Ilang araw na ang nakalipas. Nasa kasino ako. At nakilala ko ang isang napaka-importanteng tao. Kanina lang, yung iina inihatid ko. Lilith, sino yon? Ang ikalawang batang ginoo ng pamilya Crestwood. Si Ian Crestwood. Yung pamilya Crestwood na sinasabi mo, ito ba yung pamilya Crestwood mula sa 7 dakilang pamilya? Sino pa ba? Ipinakita ko kay Ginoong Crestwood ang larawan mo. Nagustuhan kanya ng husto. Sabi niya gusto kanyang pakasalan. Tatay, paano mo naisip ang ipakita ang litrato ko sa isang estranghero? Ang ginagawa lang ng tatay mo ay ang pinakamabuti para sa'yo. Yung lalaking gusto mo, yung lalaking iyon, ay hindi kasing galing ni Ginoong Crestwood. Tama siya, Isabel. Ang tatay mo ay talagang tama. Kung makakapit tayo sa pamilya Crestwood, ang krisis ng pamilya Reed ay agad-agad na malulutas. At pagkatapos noon, ikaw na ang magiging ang batang ginang ng pamilya Crestwood. Kahit na si Adrian Knight ay nakakapit sa anak na babae ng Crestwood, hindi na tayo kailangang matakot. Nanay, tatay, gusto kong magtagumpay sa sarili kong paraan. Si Adrian Knight na yon. Paano siya nakisali sa pamilya Crestwood? Mahal, wala kang alam. Mula nang ang ating Isabel ay pinalayas siya sa bahay, nagtanim siya ng galit. Dahil sa katotohanang, siya ay sinusustentuhan ng anak na babae ng Crestwood. Sinisiraan niya ang ating pamilyar na negosyo. Inilagay niya ang ating pamilyang Reed sa isang mapanganib na sitwasyon. Totoo ba yon? Isabel, totoo ba yan? Iine, yang basurang iyon, ang lakas ng loob niyang sumalungat sa akin. Kapag ang anak kong babae ay nakapag-asawa sa pamilya Crestwood, papagbayarin ko siya. Narito siya. Ethan, nadala ko na si Ginoong Knight. Ako si Ethan Crestwood ng pamilya Crestwood. Pagbati, ang Panginoon. Tumayo ka. Salamat, ang Panginoon. Pinagdaanan mo ang lahat ng ito para mapunta ako rito. May kailangan ka siguro sa akin. Magsalita ka. Narito ako upang humingi ng tulong sa Panginoon, upang harapin ang pamilya Harrow, at iligtas ang aking pamilya, ang mga Crestwood, mula sa mapanganib na sitwasyong ito. Ang mga Harrow, ang mga nag-aangking silaang, nangungunang imperyong pinansyal ng Veridia. Tama. Gutom sa kapangyarihan ang mga Harrow. Sinusubukan nilang lamunin ang lahat ng namungunang pamilya sa Veridia, at ang aming pamilya, ang mga Crestwood, ang pinakamahina sa mga dakilang pamilya. Habang ang aming tatay ay nasa bingit ng kamatayan, lumalapit na sila. Hindi mahirap harapin ng mga Harrow. Ano ang makukuha ko? Kung ang Panginoon ay handang tulungan ng pamilya Crestwood, kami ay susunod sa bawat utos mo, hindi sapat. Ako, si Luna, ay handang maglingkod sa iyo, Ginoong Knight, bilang iyong alila. Akala mo ba, kailangan ko pa ng mas maraming babae? Ginoong Knight, hindi ko hinihiling na personal mong harapin ang pamilya Harrow. Hinihiling ko lang na ikaw ang umaksyon at iligtas ang aking tatay. Kritikal ang kanyang kalagayan. Ayon sa mga doktor, maaari siyang mawala sa anumang minuto ngayon. Ginoong Knight, hindi ka lang isang henyo sa negosyo. Kilala rin sa iyong kasanayan sa medisina. Ikaw lang ang makakapagpagaling sa aking tatay. Kaya pala, Panginoon ko, may natuklasan akong mga bakas tungkol sa pagtatangka sa iyong buhay. magsalita ka. Ayos lang, magpatuloy ka. Batay sa mga nakatagong armas na natagpuan sa iyo, sinundan ko ang mga ito pabalik sa pinanggalingan. Ipinakikita ng investigasyon na lahat ay ginawa sa Veridia, na nagdulot sa akin ng paghihinala na ang mamamatay tao ay nasa Veridia pa rin. Veridia. May iba pang bagong bakas? Hindi pa. Kailangan kong mag-imbestiga pa ng mas malalim para malaman kung sino ang nasa likod nito. Mukhang mas komplikado ito kaysa sa inaakala. Maaari nang umalis. Opo. Tumayo ka. Maghanda ka. Pupunta ako dyan sa ilang sandali. Ano? Kapatid kong pasaway. Kaya sumasang-ayon si Ginoong Knight. Salamat, Panginoon. Nagkataon, ang aming pamilya Crestwood ay naghahanda ng isang salo-salo ngayon. Sisiguraduhin naming perpekto ang lahat para aliwin si Ginoong Knight. Tumutulong lang sa isang kaibigan. Aalis na ako. Panginoon, oras na. Hindi mo na kailangang sumunod sa akin. Mag-isa na lang akong pupunta. Opo, Panginoon. Aba. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ito ay isang pangmataas na lipunan na okasyon. Bakit ka nandito? Hindi ko nakikita kung bakit. Kailangan kong sabihin sa'yo. Huwag kang magpanggap na wala kaming alam. Siguradong palihim kang sumusunod sa amin. Umaasa ka lang na makakasali sa salusalo ng pamilya Crestwood at mabawi ang ikatlong binibini ng pamilya Crestwood. Stokang, huwag kayong mag-akala.
Ile. Tama. Malamang galit siya dahil ang anak kong babae na si Isabel ay iniwan siya. May hinanakit siya. Sinusundan niya tayo para maghiganti. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Sa ibabaw ng bangkay ko. Maghiganti? Hindi ka naman karapat-dapat ng pagsisikap. Umalis ka na. Wala kang pupuntahan. Ano ba ang iniisip mong ginagawa mo? Dito ka lang at magpakabait. Kapag wala na kami, saka ka lang pwedeng umalis. Kung hindi, kung muli kang susunod sa amin ng palihim, at sadyang magiging sanhi ng gulo, ano ang dapat naming gawin? Eksakto. Diyan ka lang. Talagang hindi ka panipaniwala ka. Ang kapal ng mukha. Tulong, may tao. Sinasaktan niya ang isang tao. Anong nangyayari dito? Siya yon. Siya ang nagsimula ng away. Tinulak lang kita ng bahagya. Paano naging paghampas yun? Wala ka bang hiya? Bata, sumama ka sa amin ngayon na. At kung tumanggi ako, Kung gayon, huwag mo kaming sisihin kapag naging magulo ang mga bagay. Sino ang may lakas ng loob na hawakan si Ginoong Knight? Binibining Crestud. Bulag ka ba? May lakas ng loob kang hawakan si Ginoong Knight. Gusto mo pa bang manatili sa trabaho mo? Ginoong Knight, binibining Crestud, lahat ito ay isang malaking pagkakamali. Lahat ay isang malaking pagkakamali. Kung alam ko lang nakasama mo si Ginoong Knight, kahit 10 beses ang lakas ng loob ko, hindi ako maglalakas loob na hawakan siya. Umalis ka sa harap ko. Ginoong Knight, ano ba talagang nangyari dito? iniisip ng pamilya Reed na sinusundan ko sila. Pinatayo nila ako dito bilang parusa, at ayaw nila akong papasukin sa loob. Ganoon ba? E ano kung ganoon? Ito ay usaping pampamilya sa pagitan namin. Wala itong kinalaman sa'yo, kaya huwag kang makialam. May lakas ng loob kang hampasin ako. Kumalma ka. Siya ang ikatlong binibini ng pamilya Crestud. Si Luna Crestud yon. Hindi natin kayang makipag-away sa kanya. Ang ikatlong binibini lang ng pamilya Crestud. Mabait ang puso ko ngayong araw. Pabayaan na natin yan. Ginoong Knight, dito po tayo. Sino ba ang akala niya siya? Hintayin lang niyo pag napangasawa ng anak ko ang isa sa Crestud. Magbabayad ka rin sa ginawa mo. Tama na, tatay. Umalis na tayo. Nandito na si Ginoong Crestud. Ang haba ng araw ninyo, Ginoong Reed. Hindi naman. Ginoong Crestud, ito po ang anak kong si Isabel. Binibining Reed, isang karangalan. Ginoong Crestwood, magandang araw po. May isang proyekto akong naisip na gusto kong pag-usapan sa inyo. Ginoong Reed, anong nangyari sa mukha ninyo? Oh, Ginoong Crestud, ang mukha ng asawa ko ay sinaktan ng isang tunay na pasakit. Ano, sino ang may lakas ng loob na manakit sa mga taong kasando ko? Ah, siya lang pala ang dating asawa ni Isabel. Si Adrian, ang gwapong iyon. Siya nga, naglakas loob talaga siyang pumunta sa Veridia. Hindi mo ba nabanggit ang pangalan ko? Nabanggit namin, pero nakatayo mismo sa tabi niya ang kapatid mo. Si Luna Crestud, ang ikatlong binibini ng pamilya Crestud. Wala talaga kaming magawa sa kanya. Luna. Kailan pa naging magkaibigan ang dalawang yon? Talagang wala kaming ideya. Ayos lang. Ngayong gabi, ang aming pamilyang Crestwood ay may napaka-importanteng bisita dahil dinala ni Luna, ang gwapong ito. Pagdating ng oras, titiyakin kung makakaganti ka. Salamat, Ginoong Crestud. Ethan, dinala ko si Ginoong Knight. Ang Panginoon, dumating ka na rin. Pakitingnan mo ang aking ama. Manatiling kalmado. Mga 1 taon na siyang may sakit, di ba? Oo. Sa nakaraang taon, naghanap kami ng mga kilalang doktor. Pero wala ni isa ang nakapagpagaling sa sakit ng aking ama. Narinig namin na ikaw, aking Panginoon, ay hindi lang isang henyo sa negosyo, kundi isang maestro ng medisina at martial arts. Kaya wala kaming magawa kundi humingi ng tulong mo. Kakaiba ang kanyang sakit, kahit na siya'y gumaling. Kalahating buwan na lang ang itatagal niya. Ano na ang gagawin natin? Pakiusap, Ginoong Knight, iligtas ninyo ang aming ama. Mawawasak ang pamilya kapag wala siya. Kung mamatay si tatay, magkakagulo ang buong pamilya. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko bang hindi ko siya ililigtas? Maraming salamat, Ginoong Knight. May kailangan ba kaming gawin? Kung gusto ninyong lubusang gumaling si Ginoong Crestwood, kailangan ninyong hanapin ang berdeng tableta. Ang berdeng tableta? Sabi nila, tanging ang emperador ng medisina, si Dr. Graham, ang mayroon noon. Pero matagal nang naglilibot sa mundo si Dr. Graham. Paano natin siya mahahanap? Serena,
May isang araw ka. Hanapin mo ang emperador ng medisina, si Dr. Graham. Dalhin mo siya sa pamilya Crestwood sa Veridia. Ethan, maliligtas si tatay. Salamat, aking Panginoon. Aking Panginoon, sana'y huwag kayong magalit, ngunit nag-aksaya ako ng pagkakataon na magayos ng isang salo-salo bilang pagtanggap. Sana ay makasama namin mamayang gabi. Ethan, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? May mahalagang gawain si Ginoong Knight. Huwag tayong magingay. Ayos lang. Sabihin mo na lang na ako ang doktor, na narito para gamutin ang iyong ama. Sige. Ang malas talaga. Ginoong Crestwood. Ito ang tinatawag na tunay na gago, si Adrian Knight. Ikaw pala si Adrian Knight. Ginoong Crestwood. Isang gwapitong lalaki lang siya, isang binabayaran. Una, nang angkas siya sa anak ko, at ngayon, sinusubukan niyang kumapit kay Binibining Crestwood. Alam mo, bata, sa buong buhay ko, lagi kitang kinamumuhian ng mga tulad mo. At ikaw, ako si Ian Crestwood, isang kaibigan ni Binibining Reed. Wala akong pakialam kung sino ka. Umalis ka sa harap ko. Sandali, sinabi ko bang pwede kang umalis? Lumuhad ka, at humingi ng tawad kay Binibining Reed. Ngayong araw, na narito si Ginoong Crestwood. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa'yo. Mukhang gusto mo ng masakit na paraan. Huwag mong isipin, na dahil lang may kapit ka sa kapatid ko, pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kahit dumating ang kapatid ko ngayon. Hindi ka niya maliligtas. Mga tauhan. Akala mo ba ang ilang tarantadong ito ay maipapabagsak ako? Ginoong Crestwood. Mukhang ang tarantadong ito ay hindi ka masyadong iginagalang. Tingnan natin kung ano ang mas matigas o ang mga pamalo nila. Teka. Ian, nawawala na ba ang isip mo? Siya ang bisita ng karangalan sa pamilya natin. Marami tayong bisita ng karangalan. Pero hindi siya kasali doon. Isang walang kwentang tulad niya. At paano ka nang ahas na kausapin ako ng ganyan? Ako pa rin ang kuya mo. Kaya bantayan mo ang tono mo. Eksakto dahil kuya kita. Sinusubukan kong pigilan ka, na gumawa ng malaking pagkakamali. Lubusan kang nabihag ng kanyang engkanto. Siya lang naman ay isang taong. Itinaboy ng ang pamilya Reed, isang tunay na paakit. Ayaw nga siya ng mga Reed. At ikaw, hinahawakan mo siya sa iyong mga kamay. Tinatrato siya na parang isang mahalagang kayamanan. Hindi ka ba nahihiya? Nahihiya ako para sa'yo. Kung ganoon ang logic mo, hindi ba ko pwedeng sabihin na ikaw rin ay kumukuha ng basura ng iba? Luna, sobra ka na. Ikaw ang sobra na. Si Ginoong Knight ang bisita ng karangalan na inimbitahan ko para gamutin ang ating tatay. Kung gagawin mo ito, hinding-hindi ka patatawarin ni tatay. Kaya determinado ka talagang ipagtanggol. Ang gwapitong lalaking ito ngayon, ganoon ba? Sige, bilang nakatatanda mo ngayon, tuturuan kita ng isang leksyong hindi mo malilimutan. Mga gwardya, gapyusan ninyo silang dalawa. Sino ang nangahas na humawak kay Ginoong Knight? Sino ka ba talaga? Ano ng lakas ng loob mong sumagot sa ikalawang batang Ginoo ng pamilya Crestwood? Tumahimik ka. Kapatid ko yan, si Ethan. Ano? Ethan, anong nangyayari? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang lapastanganin si Ginoong Knight? Ethan, itong lalaking to. Isang kumpletong estranghero siya. At nanliligaw siya kay Luna. Sinasaway ko lang siya. Katawa-tawa. Si Ginoong Knight ay isang mahalagang panauhin na inanyayahan ko para tingnan ng ating tatay. Paano naging kumpletong estranghero yan sa paningin mo? Wala ka bang respeto sa akin, sa iyong kuya? Ethan, paano nangyari yun? Hindi mo magagawa yan. Sino sila? Mga panauhin na inanyayahan ko. Tama, lahat kami ay mga kaibigan ni Ginoong Crestwood. Ethan, hindi ko naalala na inanyayahan natin ang pamilya Reed. Ang mga panauhin ay mga kilalang personalidad mula sa buong Veridia. Ganoon ba? Oo, ganoon. Kung gayon, paalisin mo sila sa harap ko. Ngayon din. Oo. Tara na. Aalis na kami. Panginoon, humihingi ako ng paumanhin sa hindi magandang pagtanggap. Patawarin mo ako. Huwag mo nang isipin yon. Isang maliit na bagay lang yan. Binibining Reed, Ginang Reed. Paumanhin po, pasensya na sa nangyari. Kapatid ko yon, si Ethan. Kailangan nating igalang siya. Ginoong Crestwood, wala kayong kinalaman dito. Eksakto. Lahat ito ay dahil sa basurang iyon. Kung hindi dahil sa lalaking iyon, hindi sana kami pinalayas ng ganoon. Hindi ba't iyon mismo ang nangyari? Tama si Ginang Reed. Oo, lahat iyon ay kasalanan ng basurang iyon. Wala akong ideya. Kung ano ang sinabi niya kina Ethan at Luna, kung anong klaseng kasinungalingan ang ibinigay niya. Para paniwalaan nila na ang isang basura tulad niya ay makakapagpagaling sa tatay ko. Ginoong Crestwood, hahayaan na lang ba natin ito? Hindi ako papayag na ganito na lang. Huwag kayong mag-alala, Ginang Reed. Kapag itong si Adrian, ang basurang ito ay napagaling ang tatay ko.
Papagbayaran ko sila nito. Maraming salamat, Ginoong Crestwood. Narinig ko, may darating na malaking tao ngayong araw, at malapit na siyang lumabas. Sino kaya iyon? Kahit sino na pinahahalagahan ng mga Crestwood ng ganito, ay dapat na isang malaking tao. Malubha na ang sakit ni Ginoong Crestwood. Sa tingin mo ba ang malaking taong ito, ay may kinalaman doon? Wow, si Manager Vance pala. Sino ang kasama niya? Teka, iyon ay, si Dr. Graham, ang emperador ng medisina. Siya yon. Narinig ko na galing siya sa mahiwagang sekta ng mahiwagang elixir, at bawat henerasyon ng sekta ng mahiwagang elixir, ay nagluluwal ng walang katulad na emperador ng medisina. Kaya ligtas na si Ginoong Crestwood. Manager Vance, Dr. Graham. Emperador ng medisina. Kailangan talaga naming ipatawag kayo. Talagang kailangan. Pakiusap, suriin niyo siya agad. Anong nangyari sa tatay ko? Siyempre. Dahil sa rekomendasyon ni Manager Vance, natural lang na ako ang mamagitan. Hayaan niyong suriin ko ang kanyang palso. Wala nang pag-asa. Ang vital energy ni Ginoong Crestwood ay lubhang naubos. Kahit na ako ang mamagitan, wala na akong magagawa. Ano, hindi pwedeng mangyari yun. Sabi ni Ginoong Knight, na tanging gamit lang ang berdeng tableta ni Dr. Graham ay maaari nating iligtas siya. Talagang maliligtas ang tatay ko. Ginoong Knight? Aling Ginoong Knight? Ako. Kumpletong kalokohan yan. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang berdeng tableta na ito? Gaano ito kadalang makita? Bukod pa riyan, ang berdeng tableta ay nagpupuno ng vital energy. Hindi ito nagpupuno ng dugo at chi. Ang iyong padalos-dalos na race eta ay pwedeng pumatay ng tao. Dahil kulang ang iyong kakayahan. Ang berdeng tableta ay may natatanging gamit. Ibigay mo sa akin. Kaya ko siyang iligtas. Sino ka ba talaga? Bakit ko pa? Ipagkakatiwala sa iyo ang berdeng tableta. Graham, sinusubukan mo bang ipagkanulo ang iyong guro at mga ninuno? Ano ito? Ito ang token ng sekta ng mahiwagang elixir. Tama. Ang alagad na ito, si Graham, ay nagpupugay sa pinuno ng sekta. Ano? Si Ginoong Knight pala ang pinuno ng sekta ng mahiwagang elixir. Paano nangyari yun? Hindi ba't ang pinuno ng sekta ng mahiwagang elixir ay dapat si Dr. Graham? Baka naman ang binatang ito ay ang ina po ng dating emperador ng medisina. Sa totoo lang, ang titulong emperador ng medisina ay Nam-ama na. Posible yan. Ilang taon na ang nakalipas, ipinagkatiwala ko sa iyo ang tratado medikal ng sandaang halaman, upang baguhin ang sekta ng mahiwagang elixir. Hindi ko inakala, na pagkalipas ng lahat ng mga taong ito, matigas ka pa ring ulo. Patawarin mo ako, pinuno ng sekta. Tama na, wala akong oras para dito. Ibigay mo sa akin ang tableta. Ngayon, lumabas ka na. Ginoong Knight, narito ka na pala. Ito ang berdeng tableta. Hindi masama. Ang berdeng tabletang ito ay gawa sa esensya ng isang daang halaman. Makapagpapanumbalik ito ng mahalagang enerhiya. Kapag isinabay sa aking karayom ng siyam na pagliko ng kaluluwa, may malaking tsansa siyang magkamalay. Tumigil ka dyan. Ian, ano ba ang iniisip mong ginagawa mo? Nandito ako para pigilan ka bago ka makagawa ng malaking pagkakamali. Ang taong ito ay walang alam sa medisina. Kalokohan. Kung may kakayahan o wala si Ginoong Knight na magpagaling ng tao, akala mo hindi ko alam? Umalis ka na rito. Ngayon din. Talagang hindi. Ethan. Hindi ko basta maipapamana ang buhay ng aking ama sa isang manloloko. Ang hindi ninyo alam ay ang lalaking nasa harap ninyo ay walang iba kundi ang dating asawa ni Binibining Reed na narito sa buong maghapon. Nagpapakasasa lang siya, isang tunay na tamad. Pinalayas siya sa pamilya Reed. Kaya sabihin mo sa akin, paano makakapagpagaling ang isang taong ganyan ng aking ama? Paano nangyayari ito? Hindi maaaring tama iyan. Kanina lang, sinabi ng emperador ng medisina na si Ginoong Knight ang emperador ng medisina. Baka mali ang tao na kinuha nila. Paano pwedeng galing sa kanyang estado ay galing sa sekta ng mahiwagang elixir? Sino pa ang makakapagpatunay? Ako ang makakapagpatunay. Tama si Ginoong Crestwood. Ang lalaking ito ay ang dating asawa ko. 5 taon akong kasama niya. Hindi talaga siya marunong ng medisina. Isabel, hindi ko akalain na gagawin mo ang lahat para umangat sa lipunan. Walang pinipiling paraan. Adrian, sinasabi ko lang ang totoo, at ang ginagawa ko ay para mapigilan ka bago mahuli ang lahat kung may mangyari kay Ginoong Crestwood. Kaya mo bang panagutan? Para sa ikabubuti ko, ha? Noong ipinahamak ako ng nanay mo noon, bakit hindi mo ako ipinagtanggol? Adrian, sa ganitong sitwasyon, dapat tumahimik ka na lang at umalis, para hindi na makadagdag ng gulo.
Nakita ng lahat yon. Nagsalita na si Binibining Reed. Ang lalaking ito ay walang alam sa medisina. Umalis ka na dito. Ethan, ang lalaking ito ay walang kaalam-alam sa medisina. Kung may mangyari kay tatay, ano na ang mangyayari? Hindi ko pwedeng hayaan na lang. Tama na ang pagtatalo. Kung ganun, paano kung magpustahan tayo? Pastahan sa ano? Nababahala ka na may mangyari kay Ginoong Crestwood. Naiintindihan ko yan. 3 karayom lang ang gagamitin ko. Pagkatapos ng 3 karayom, kung hindi siya magising, luluhod ako at hihingi ng tawad sa lahat. Sige. 3 karayom nga. Kung ang 3 karayom na ito ay pumasok at kung magising ang tatay ko, ay ako, luluhod at aaminin ako ang nagkamali. Kasunduan na yan. Ang mga karayom na nagbibigay buhay. Tapos na. Ginoong Knight, ang tatay ko. Majay, gising ba talaga siya? Maghintay ka lang ng kaunti. Nagpapapansin lang. Akala mo 3 karayom lang ang gigising sa isang tao? Sino ka ba? Isang manggagawa ng himala o ano? Bakit hindi mo tingnang mabuti ang sarili mo sa salamin? Ibig ko sanang bigyan ka ng konting dignidad. Pero ngayon parang, hindi na kailangan yon. Tatay, Tatay. nasaan ako? Tatay, nagising ka na. Nagising nga siya. Doktor ng himala nga siya. Marunong nga siya ng medisina. Bago. Luna, Ethan, nasaan ako? Anong nangyayari? Tatay, ang doktor ng himala ang nagligtas sa'yo. Ang pangalan niya ay Adrian Knight. Salamat, Ginoong Knight. Hindi na kailangan. Mahina ka pa rin. Huwag kang bumangon. Teka, hindi ba't pinag-uusapan lang natin na dapat kang lumuhad? Lumuhad ka. Anong nangyayari rito? Tatay, iyan. Ayaw niyang hayaan si Ginoong Knight na gamutin ka. At sinabi niya na kung hindi ka gumaling, papaluhurin niya ito, at magmakaawa ng kapatawaran. Tatay, sa totoo lang, ako, ang kapal ng mukha mo. Ian Crestwood, gusto mo ba akong mamatay? Lumuhad ka ngayon din, at humingi ka ng tawad kay Ginoong Knight. Tatay. Bulag ako sa iyong kadakilaan. Patawarin mo ako, Ginoong Knight. Umalis ka na rito. Opo. Tara na, umalis na tayo rito. Sinira ninyo talaga ako. Ginoong Knight, ang kalusugan ko. Kailan ako gagaling? Bakit? Ramdam ko pa rin ang paninikip ng dibdib ko. Hindi komportable. Sa totoo lang, sa palagay ko, Ginoong Crestwood, hindi ka may sakit, kundi nilason ka. Sino sa mundo ang may lakas ng loob? Nalasunin ng tatay natin? Mahigpit ang seguridad ng ating estate. Paano nakapaglason ng walang bakas sa mga gamit ni tatay? Ngayon, ang berdeng tableta na ito ay dapat magpuno ng kanyang vital energy pagkatapos niyang inumin. At sa tulong ng aking acupuncture, karaniwan, dapat siyang gumaling ng walang pangmatagalang epekto. Pero nakikita kong, ang vital energy sa kanyang katawan ay patuloy na nauubos. Kaya nga pinaghihinalaan kong, nalason siya. Sino sa mundo ang may lakas ng loob? Nalasunin ng tatay natin? Kapag nalaman ko kung sino ang may kagagawan sa paglason sa ating ama, patay sila. Ang tanging solusyon ay kumuha ng isang partikular na halaman para magsagawa ng paglilinis ng katawan sa kanya. Anong klaseng himalang halaman? Niebe kahoy ng langit. Ipapakuha ko kaagad dito. Hindi basta niebe kahoy ng langit, kailangan 500 taong gulang. Ano? 500 taong gulang na niebe kahoy ng langit? Saan natin mahahanap ang ganoong klaseng bagay? 500 taong gulang na niebe kahoy ng langit. Ang himalang halamang ganoon ay walang katumbas na halaga. Narinig ko na, kahit isang piraso lang nito ay makapagpapahaba ng buhay ng isang tao ng ilang taon. Ginoong Knight, may iba pa bang gamot na pwedeng pamalit o kaya naman? Baka pwede na ang mas mababang kalidad na niebe kahoy ng langit. Talagang hindi. Tanging ang niebe kahoy ng langit ang makakapawi ng lason sa katawan mo. Kung hindi ito sapat ang edad, lalo lang nitong palalakasan ng lason, at lalong lalala ang kalagayan mo. Ano na ang dapat nating gawin? Imposibleng. Makahanap tayo ng 500 taong gulang na niebe kahoy ng langit sa tamang oras. Naku naman. Parang hatol na ito ng kamatayan. Huwag kang mag-alala. Eksaktong alam ko kung saan hahanapin ang 500 taong gulang na niebe kahoy ng langit. Nasaan yun? Ang pamilya Vance. Ang pamilya Vance ng mga bundok ng langit. Tama. Sige, pupunta ako ngayon din sa pamilya Vance para kunin ang niebe kahoy ng langit. Si Patrick Harrow, ang pinuno ng pamilyang Harrow, at ang kanyang anak na si Roy. Ano ang ginagawa nila rito? Ang mga hero. Ano ang kailangan ninyo? Akala ko matanda, patay ka na, nagsimula ka na nga ng handaan, buhay ka pa rin pala. Hindi ako makapaniwalang hindi ka pinatay. Ng lason, giliw. Kayo pala ang naglason sa kanya? Ano kung kami? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Wala kaming kailangan, dumaan lang kami, para magbigay galang at magsunog ng insenso.
Sayang naman, buhay na buhay pa pala itong giliw. Nakakalungkot naman. Kayo ang mga patay na. Buhay at maayos ang tatay ko. Napakaayos nga. Ang daldal mo naman. Narinig ko ang usapan niyo kanina. Gusto niyong pumunta sa ang pamilya Vance para sa Niebe Kahoy ng Langit. Ano naman kung kami nga? Ay, napakaswerte naman. Ang Niebe Kahoy ng Langit. Nakatingin din dito ang pamilya Harrow. Ako'y nagpadala na ng tao para kunin ito. Sinasadya mo ito, hindi ba? Ano naman kung kami nga, sa kapangyarihan ng ang pamilya Harrow, hindi ako naniniwalang, ibibigay namin ito sa inyo. Ikaw. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Magsumpa ng katapatan sa ang pamilya Harrow, at sumunod sa aming kapangyarihan. Kung magiging mapagbigay kami, baka gantimpalaan pa namin kayo ng piraso, ng Niebe Kahoy ng Langit. Imposible. Ang pamilya Crestwood ay hindi kailanman magiging mga aso ng ang pamilya Harrow. Cutie, mukhang hindi ka susuko hanggang sa libingan na. Kapag nakuha na namin ang Niebe Kahoy ng Langit, maghintay ka na lang sa bahay para mamatay. Nangangarap ka pa bang makuha ang Niebe Kahoy ng Langit? Magpatuloy ka sa panaginip mo. Bata. Sino ka? Ako si Doktor ng ang pamilya Crestwood. Isang hamak na maliit na doktor. Wala kang karapatang magsalita dito. Iminumungkahi kong. Isara mo ang iyong maruming bibig. O masusunog ka. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino si Ginoong Knight? Ako ay isang hamak na doktor lamang. Dahil minamaliit mo ako, tayo'y magpusta. Pusta, CJ. Bakit hindi? Ano ang pustahan? Kung makukuha ko ang Niebe Kahoy ng Langit. bigyan mo ako ng $1,000,000. Ang tapang mo naman, ano? CJ, tinatanggap ko. Ngunit, paano kung ikaw ang mabigo? Kung hindi mo makukuha ang Niebe Kahoy ng Langit, puputulin ko ang dalawang kamay mo. Natatakot ako na, wala kang kakayahan. Serena, kunin mo ang Niebe Kahoy ng Langit ng pamilya mo, at dalhin mo sa akin, ngayon na. Serena. Ang ibig mong sabihin ay yung galing sa Apex Group, si Manager Vance? Eksakto. Kawawa naman. Sino ba sa palagay ni Serena Vance ang kanyang sarili? Sino ka ba sa palagay mo, ang isang tulad mo, ay may lakas ng loob mag-utos kay Serena? Si Ginoong Knight ay isang lalaking may napakalaking katayuan. Si Serena ay wala kumpara sa kanya. Kahit ang mga pinuno ng mga dakilang pamilya ay mas mababa sa kanya. Akala ko, nakakuha ka talaga ng isang mahalagang tao. Sa huli, siya ay isa lamang, manloloko na nagpapanggap. Ang pamilya Crestwood ay tapos na. Ikaw. Huminahon ka. Kapag dumating na sila, makikita nila ang katotohanan. Isang oras na ang lumipas. May sasabihin ka pa ba para sa sarili mo? Hintay lang. Hindi mo rin nakuha ang Niebe Kahoy ng Langit, di ba? Ano bang nangyayari? Tatay, wala akong ideya. Narito na sila. Ginoong Knight, kumpleto na ang paghahatid ng Niebe Kahoy ng Langit. Salamat. Impossible. Ang Niebe Kahoy ng Langit ay walang katumbas na halaga. Ang pamilya Vance ay hindi kailanman magbibigay nito sa isang dayuhan. Dahil, ako ang pamilya Vance. Manager Vance. Teka, galing siya sa pamilya Vance. Sandali, wala akong naaalala na sino mang nagngangalang Serena sa pamilya Vance. Mga ilang taon na ang nakalipas upang sundan ang Panginoon. Ayaw kong maging tali sa mga obligasyon ng pamilya. Kaya maaga akong umalis sa pamilya Vance. Ipinasa ko ang pamilya sa aking nakababatang kapatid. Ang isang tangkay ng Niebe Kahoy ng Langit ay walang halaga sa akin. Ngayon, may iba ka pang sasabihin? Hindi ko pa rin alam kung totoo nga yung Niebe Kahoy ng Langit mo. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ng sarili mong mga mata. Wow, ang bango talaga. Ang gamot na ito ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nitong gamot ng himala. Ginoong Crestwood, buksan mo. Natutunaw sa bibig. Ang paninikip sa dibdib ko, nawala na. Ginoong Crestwood, gumaling ka na. Salamat, Ginoong Knight. Ngayon, may iba ka pang sasabihin? CJ. Aminin ko ang pagkatalo. Roy. Tara na. Medyo makakalimutin pala ang pinuno ng pamilya Harrow. May nakalimutan ka? Ano? $1,000,000. Akala mo ba kaya mo? Kumuha ng $1,000,000 sa akin. Panaginip lang yan. Kung hindi ka maglalabas ng $1,000,000 ngayong araw, walang aalis. Ang lakas ng loob mo, bata. Nakangahas kang maningil sa pamilya Harrow. Sugurin sila. Anak, ang tapang mo.
Sinusubukan mong panggigilan ang pamilya Harrow. Hulihin siya. Tatay. Anong ginawa mo sa tatay ko? Wala masyado. Binigyan ko lang siya ng kaunting leksyon. 3 araw, kung hindi ko makikita ang $1,000,000 pagdating ng panahon. Mamamatay siya sa atake sa puso. Ikaw. Huwag kang gumawa ng anumang padalos-dalos. Sige, Hintayin mo lang. Ang $1,000,000 na yon. Personal kong ipapadala yon. Umalis na tayo. Pinakawalan nga natin ng masyadong madali. tatay, maghahatid ba talaga ang pamilya Harrow ng $1,000,000? Mahirap sabihin. Matagumpay ang pamilya Harrow nitong mga nakaraang araw. Apektado rin ang pamilya Vance. Kung hindi ako nakialam, ang niebe kahoy ng langit na ito, maaaring napunta sa mga kamay ng pamilya Harrow. May balita, may anak na babae si Patrick. Kilala siya sa pagiging mapang-api. Nangangamba ko na ang pamilya Harrow sa kanyang suporta. Hindi pa lalampasin ito. Malakas ang kapangyarihan ng taong iyon. Maraming magagaling na mandirigma ang kanilang pamilya. Maaaring mapilitang sumuko ang pamilya Crestwood. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang may gawa nito. Tingnan mo ang ginawa sa akin ng tatay ko dahil sa'yo. Bakit hindi mo isipin yan? Hoy, Ginoong Crestwood. Ano ang ibig mong sabihin dito? May lakas ka ba ng loob na tanungin ako niyan? Kung hindi dahil sa'yo ngayon, matatapos kaya ang tatay ko sa pag-alitan ako ng ganun sa harap ng lahat? Oh, Ginoong Crestwood. Wala kaming kinalaman dito. Kung may gusto kang sisihin, isang tao lang ang masisisi mo. Adrian Knight. Tama na. Paulit-ulit ninyong tinatawag siyang talunan. Kayo ang tunay na mga talunan dito. Si Adrian Knight ay hindi ordinaryong tao, at pinagaling niya ang malubhang sakit ng tatay ko. Ito ba ang talunan na palagi ninyong pinagsasabi? Ginoong Crestwood, hindi namin alam na mangyayari ito. Ginoong Crestwood, hindi mo ba gusto ang anak kong si Isabel? Ayusin muna natin ang kasal at saka na natin harapin ang talunang yon. Mahal. Ginoong Crestwood, bakit mo sinaktan ang tatay ko? Dahil ako ang ikalawang batang ginoo ng pamilya Crestwood. Sa tingin ko ang buong pamilya ninyo ay bulag na bulag. Ang paghihiwalay kay Adrian Knight ay sapat ng masama. Pero kailangan mo pa akong hilabihin sa publiko. Ginoong Crestwood, alam naming mali kami. Bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Bigyan kayo ng pagkakataon? Panaginip lang yan. Dahil lang ikaw ang dating asawa ni Adrian. Pababayaan kita ngayon. Ngayon, lumabas kayo. Ang dating asawa ni Adrian Knight. Kung tama ang alaala ko, ang lalaking nagpasakit sa akin noon ay si Adrian Knight ang pangalan. Hulihin ang kanyang dating asawa. Gagamitin ko siya para mapilitan si Adrian na pagalingin ako. Adrian Knight. Ang yayabang ninyo, ha? Tingnan mo ito. Ano ito? Ang pag-aapi sa isang babae ng ganito. Ganito ba ang isang tunay na lalaki? Kaya, dinukot mo ang iyong dating asawa, ha? Mukhang tama ang desisyon ko. Ano ang gusto mo? Gusto mong malaman kung ano ang gusto ko? Sundan mo ako at malalaman mo. Ang Panginoon. Mag-ingat ka, baka ito ay isang bitag. Okay lang. Kaya ko ito. Tumabi ka. Huwag kang mag-alala, Ginoong Knight. Proprotektahan kita. Luna. Adrian, sumuko ka. Kung hindi, papatayin ko siya. Ang sama mo. Ang lahat ng digmaan ay batay sa panlilin lang. Hindi naman masasabing kasuklam-suklam. Ano ba ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Malalaman mo rin agad. Hulihin siya. Dalin sila palayo. Adrian. Nandito ka para libakin ako.
Masaya ka na? Ikaw, kanidnap kami ni Ginoong Knight, at ikaw ang dahilan ng lahat. Luna, Kung hindi dahil kay Ginoong Knight, na sumaklolo sa'yo, hindi sana kami nahulog, sa bitag ng pamilya Hero. Ang ganda ng palabas na ito ng pag-aagawan. Talagang kahanga-hanga. pakawalan mo siya. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Pakawalan sila. Sa tingin mo, makikipagnegosasyon ka sa akin. Gamutin mo ang tatay ko. Tumanggi ka. Papatayin kita. CJ, ayusin mo ang puso ko ngayon. At pakakawalan ko sila, isa lang sa kanila. Hindi. Pakawalan mo silang dalawa. Nawawalan na ako ng pasensya. Sa tingin mo, hindi ko sila papatayin? Gagamutin mo siya o hindi? Sabihin mo hindi. Gugupitin ko ang mukha niya. Kung maglakas loob kang tumanggi. Gugupitin ko ang mukha niya. Mas mabuting tuparin mo ang pangako mo. Magsimula. Gaano katagal? Tapos na. Niloloko mo ba ako? Sandali. Ayos na ako ngayon. Hindi ba dapat pakawalan mo na siya ngayon? Pakawalan mo siya. Kailan ba ako pumayag dyan? Nagsinungaling ka sa akin. Hinahanap mo yan. Huwag. Luna, Tigil. tumigil ka. Ginoong Crestwood. Ang lakas ng loob mo, pumasok ka sa estate ng pamilya Harrow. Patrick Harrow. Ang payo ko, ibigay mo si Ginoong Knight ng walang gulo. Kung may mangyari man kay Ginoong Knight, kahit na ang Diyos ay hindi ka may iligtas. Ginoong Crestwood. Aminado ako, magaling itong batang ito. Pero para isipin na kaya niyang labanan ang pamilya Harrow. Malayo pa siya. Sigurado ka bang hindi mo pakakawalan si Ginoong Knight? Matandang hangal. Hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mo. May iba ka pang gustong iligtas. Nababaliw ka na. Ikaw. Tatay. Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras ang mga yan. Kung hinahanap nila yan, edi bigyan natin sila. Away? Gusto kong makita. Kung sino ang naghahanap nito ngayon. Dakpin sila. Tatay, umalis ka na dito. Hindi. Kung may mangyari man kay Ginoong Knight, ang pamilya Crestwood ay tapos na. Kinabukasan. Ang pamilya mo ay wala ng kinabukasan. Sino yan? Ako to. Serena. Manager Vance. Pribadong usapin ito sa pagitan ng mga pamilyang Harrow at Crestwood. Pakiusap, huwag kang makialam. Ang inyong pribadong usapin sa pamilyang Crestwood ay talagang wala kaming pakialam doon. Pero, ang pagkakamali ninyo ay ang pag-abot kay Ginoong Knight. Si Ginoong Knight ang nagtatag ng Apex Group, at siya rin ang pinuno ng sekta ng aming sekta ng mahiwagang elixir. Paano ninyo nagawang kidnapin si Ginoong Knight? Alam ninyo ba ang kapalit ng inyong mga ginawa? Ano? Siya ang nagtatag ng Apex Group. Ang pinuno ng sekta ng Mystic Elixir Sect. Impossible. Hindi ito totoo. Totoo man o hindi. Pinuno ng sekta, patawarin ninyo ang aking pagkahuli. Patrick Harrow. Karapat-dapat kang mamatay. Pinuno ng sekta, paano natin sila dapat pakikitunguhan? Ang mga Harrow ay may kapal ng mukha. Naglakas loob silang sakta ng pinuno ng sekta. Iminumungkahi ko. Napatayin natin sila sa lugar. Ang anak kong babae ay isang diyosa na pumatay sa mga dakilang demonyo. Hindi niyo ako papatayin. Hindi niyo kami papatayin. Ate ko ay lalaban sa inyo, hanggang sa kamatayan. Sa pagpatay lang sa mga dakilang demonyo. Naglakas loob kayong manakot sa pinuno ng sekta. Patayin sila. Tuloy ka. Ginang Harrow. May nangyaring masama. Ano nang nangyari at nagpanik? Ginang Harrow. Na-wipe out ang pamilya Harrow. Ang iyong ama, si Patrick Harrow, at ang iyong kapatid, si Roy, ay patay na rin. Seryoso ka? Bawat salitang sinabi ko, ay totoo. Tatay. Kuya. Paano na wipe out ang pamilya ko? Ang pamilya Crestwood ang may kagagawan. Pinamunuan sila ng isang lalaking nagngangalang, Adrian Knight, na pumatay sa pinuno ng pamilya at sa binatang Ginoo. Adrian Knight. Mabuti.
Napakabuti. Nandito na siya. Luna, Luna. sino yan? Stella Hero. Ano ang gusto mo? Nandito ako para maghiganti para sa aking ama at kapatid. Ang pamilya mo. Sinubukan niyang sirain ang aming pamilya. Karapat dapat lang sa inyo yan. Luna. Tigilan mo yan. Sabihin mo sa akin, nasaan si Adrian Knight? Si Ginoong Knight ay isang taong hindi mo kayang saktan. Anong nagpapaisip sa'yo? Na kaya mong labanan siya? Kunin mo rito si Adrian Knight. May 10 minuto siya. Kung hindi ko siya makita, papatayin ko kayong lahat sa pamilya Crestwood. Tapos na ang oras. Sindihan mo. Hintay. Ikaw pala si Adrian. Ako nga. Ano ng lakas ng loob mong patayin ang tatay at kapatid ko? Karapat dapat kang mamatay ng 1000 beses. Oo, ako ang pumatay sa kanila. Eh ano ngayon? Anong gagawin mo tungkol dyan? CJ, ikaw ang unang tao na nangahas na kausapin ako ng ganyan. Huwag kang mag-alala, hindi muna kita papatayin. Gagawin kitang manood habang ang mga taong mahalaga sa'yo namamatay sa harap mo. Nang ahas ka? Panoorin mo ako. Iyan. Ginang Hero, ayoko nang mamatay. Ipagpaumanhin mo ako. Ayaw mong mamatay? Gusto bang mamatay ng pamilya ko? Hindi ako yun. Silang dalawa yun. Eh di sila ang sisihin mo. Iyan. Huwag mo akong sisihin. Kayo mismo ang may kagagawa nito. Mabuti, lumampas ka na talaga sa hangganan. Ano? Gusto mo akong patayin? Pero, bukod sa pagwawala ng walang kwenta, ano ba talaga ang kaya mong gawin? Ipapakita ko sa'yo ngayon din kung ano talaga ang asterisk kaya asterisk kong gawin. Serena, kunin mo rito ang mga kinatawan ng 7 dakilang pamilya para makipagkita sa akin. Ngayon. Bata, dapat kong hangaan ang tapang mo. Kahit sa ganitong punto, nandito ka pa rin, nagpapanggap. Malalaman mo na kung sino ang iyong ininsulto. Isang tao na hindi mo kayang isipin. Bibigyan kita ng ilang minuto. Tingnan natin kung sino talaga ang matatawag mo. Hindi na kailangang maghintay. Narito na sila. Ang 7 dakilang pamilya ng Veridia. Pagbati, Ginoong Knight. Ikaw, sino ka ba talaga? Ako ay ang taong hindi mo kayang isipin. Iyan. Tatay, ang patay ay hindi na muling mabubuhay. Mangyaring, subukang maging matatag. Hindi mo maaaring utusan. Ang napakaraming nangungunang pamilya. Sino ka talaga? Gamitin mo ang maliit mong utak. Mag-isip kang mabuti. Ano ang apelyido ko? Knight. Galing ka sa lihim na angka ng espiritu. Isang ina po ng pamilyang Knight. Hindi ko inaasahan na gumagana pala ang utak mo na naisip mo agad. Impossible. Paano mo maaaring maging ang tagapagmana ng lihim na angka ng espiritu? Lihim na angkan ng Diyos. Ano ang ibig sabihin noon? Ang pamilyang Knight ng lihim na angka ng espiritu ay mga ina po ng iginagalang na emperador ng langit na Knight. Emperador ng langit na Knight. Ang mga ina po ng emperador ng langit na Knight ay buhay pa. Hindi lamang sila nabubuhay, kundi sa loob ng 1,000 taon, sila ang humubog sa kapalaran ng mundo. Hindi ko inaakala na ang isang ina po ng emperador ng kalangitan ay mayroon pa ring napakalakas na kapangyarihan. Sumama kayo sa Panginoon at mabibighani kayo. Ang mga ugat ng pamilyang Knight ay malalim at magulo. Stella, pinabayaan mong ang iyong pamilya ay pumatay ng iba at hinabol pa ako. Aaminin mo ba ito? Aamin, ako, si Stella Harrow, ay walang ideya kung ano ang kasalanan ko. Kaya ikaw ang Panginoon. Eh ano naman? Ang aking kamao ang batas. Kaya ako ang Panginoon. Ang kapal ng mukha. Hinahanap mo ang gulo. Sa aming lahat na narito, sa tingin mo ba talagang mababago mo ito? Lumuhod ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Gusto mo ba akong patayin? Hindi ka karapat-dapat sa dumi sa ilalim ng aking paa. Mamatay ka. Paano siya nakahas? Ipagtanggol ang Panginoon. Ngayon, tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo. Ganoon ba? Ang Bantay Solara, Panginoon ko, huli na kami, Panginoon ko. Patawarin niyo kami, Panginoon. Okay lang. Hindi naman kayo. Huli. Sila ang mga tagapagtanggol ng pamilya Knight, ang angkan Solara. Tama, bawat miyembro ng Angkan Solara ay maestro sa martial arts. Bawat isa ay isang top tier na mandirigma sa mundo ng martial arts. Nakakapanatag iyon ng loob ko. Lumuhod, magmano at humingi ng tawad sa Panginoon. Lumuhod. Ang kahabag-habag, ang isa lang, maliit na batang Ginoong Knight, ang dahilan para kayong lahat ay nanginginig sa takot. Bantay Solara, patayin siya. Patayin ako.
hindi kayo karapat-dapat. Aminado akong malakas ang pamilya Knight. Pero kung sapat ang lakas ng kamao ko, ang pamilya Haro ko, ay maaari ring maging isang lihim na angkan ng espiritu. Maglakas loob kang mang-insulto sa pamilya Knight. Patay ka. Mga bantay, sundin ang utos ko. Sugod, wag nang may buhayin. Anong klaseng teknik ito? Ang kakaiba, Adrian, ang martial art na ito, dapat ay pamilyar sa iyo. Ikaw ang nag-ambush sa akin noon. Ano? Stella, anong lakas ng loob mo? Sinubukan mo talagang patayin si ang Panginoon. Akala ko hindi mo malalaman. Naunawaan mo talaga. Tama. Ano naman kung ako? Malakas nga ang pamilya Knight. Pero kahit gaano pa sila kalakas, si Adrian Knight lang ang medyo maayos. Kapag patay na si Adrian, wala nang ibang problema. Ang layunin mo ay lumunin ng mga hero ang mga knight. Tama. Ang aking pamilya Haro ay isang nangungunang pamilya sa ang Siyam na probinsya. Samantalang ang pamilya Knight mo ay halos ilang daang tao lang. Anong karapatan mo na manghimasok sa mga pangyayari sa mundo mula sa likod? Masyado kang mayabang. Akala mo kung mawala ang pamilya knight, magkakaroon ng pagkakataon ng pamilya hero? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Hanggal ka. Matalinong magsalita. 5 taon na ang nakalipas. Nakaligtas ka dahil sa swerte. Ngayon, dahil nagkita tayo, hindi ka makakatakas. Ngayon, hindi ka makakapunta kahit saan. Ang yabang, mamatay ka na. Iprotekta si ang Panginoon. Isang grupo ng walang kwentang mga tao. Kayo ay hindi kalaban ko. Ngayon, tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Mayabang, mamatay ka. Hindi. Luna. Ang kapangyarihan ng Panginoon, gaya ng inaasahan mula sa Panginoon. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay umabot na sa rurok, at hindi lang yan. Paano ito nangyari? 5 taon na ang nakalipas, hindi ka kalaban sa akin. Ngayon, paano mo ako nauna sa panloob na lakas? Alam mo, 5 taon na yon ang nakalipas. Nitong nakalipas na 5 taon, hindi lang ako nagbubuhat ng mga ladrilyo. Impossible. 5 taon lang. Hindi mo ako maaaring naunahan sa loob lang ng 5 taon. Kung gayon, tapusin natin ito sa pamamagitan ng ating mga kamao. Ulan ng bakal na talulot. Ang parehong galaw ay hindi gagana sa akin. Ibalik ko sa'yo. Nakuha mo ang nararapat sa'yo. Nakakalason. Pulbos ng libo-libong lason. Kayang patayin ng lason na ito. Kahit isang maestro ng langit, ang bagay na ito ay pag-aari lamang ng pamilya Knight. May traidor ba sa atin? Mula ngayon, wala ng pamilya hero sa Veridia. Lahat ng natitira nilang ari-arian ay sa inyo na. Salamat, Panginoon. Iyon na, maaari na kayong umalis. Panginoon, delikado ang sitwasyon. Ano ang plano ninyo? Sa susunod, Sa kasalukuyang kalagayan ng pamilya Knight, kailangan kong maging alerto, kaya balak kong bumalik, at kunin ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Samahan kita. Hindi na kailangan. Masyadong mapanganib ang sitwasyon. Umuwi ka na. Kung gayon, bumalik ka agad. Kung hindi, hindi kita hihintayin. Leo, anak, bakit ka mukhang malungkot? Tatay, bumalik si Adrian. Ano, buhay pa siya? Buhay. Tatay, ano ang ibig mong sabihin? Dahil 5 taon na ang nakalipas. Nagpadala ako ng mga mamamatay tao sa kanya. Tatay, ikaw, pinatay mo ang sarili mong pamilya. Kung malalaman ito ng publiko, malalagot ang buong pamilya natin. HMPH. Sino ang makakaalam? Bukod pa riyan, ako na ang namamahala sa pamilya Knight ngayon. At saka, ginawa ko ito lahat para sa'yo. Ano ang gagawin natin ngayon? Relax. Ang buong pamilya Knight ay sumusunod na sa akin ngayon. Ang batang iyon, kung magiging pinuno ng pamilya ba siya, ay hindi pa sigurado. Tatay, nag-aalala ako. Alam ko ang ikinababahala mo. Pumunta ka at tipunin ang lahat ng pangunahing paksayon ngayon din. Ngayong gabi, papanumpain ko ang lahat na italaga ka bilang batang pinuno ng pamilya Knight. Kapag ako naging maestro ng langit na, patay na ang batang iyon. Salamat, tatay. Sige. Ano yon? aking Panginoon, may natanggap lang kaming balita. May gagawing seremonya ng pagpapalit ng lider ang pamilya Knight. Para sa akin ba yon? Sa totoo lang, hindi. Para kay Leo. Aba, Marcus Thorne. Noon, nangako ka sa aking ama na pamamahalaan mo ng maayos ang pamilya Knight. Pero ngayon, binabaluktot mo ang mga patakaran para sa sarili mong kapakanan. Itinutulak mo ang sarili mong anak na maging ang Panginoon.
Aking Panginoon, sigurado ako. Kung ipapakita mo ang iyong mukha, ang pamilya Knight ay mananatili sa iyong tabi. Hindi naman sigurado. 5 taon na akong wala. Sigurado akong ang pamilya Knight ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Tawagin ang lahat ng pinuno ng pamilya. Papuntahin mo sila sa estate ng Knight. Maligayang bati, Ginoong Thorn. Mula sa sandaling ito, ikaw na ang aming pinuno ng pamilya. Salamat sa inyong lahat, aking mga kaibigan at pamilya, sa inyong suporta. Huwag kayong mag-alala. Kapag ako na ang pinuno ng pamilya, hindi ko kayo malilimutang gantihan. Ngayong araw, 10 taon na, mula nang pumanaw ang aking nakatatandang kapatid. Kaya ngayon, nais kong pumili ng isang natatanging kandidato, mula sa ating mas batang henerasyon, na magmamana ng posisyon ng pinuno ng pamilya. Hayaan ninyong ipahayag ko sa inyong lahat. Ang aking pangalawang anak, si Leo Thorn. Ang aking sariling anak, sa loob lamang ng 5 taon, ay nakapagdala ng $500 milyong para sa pamilya. Iyan ay $500 milyong. Kung gayon, desidido na. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay dapat mapunta kay Binibining Leo. Pinipili ko si Binibining Leo. Ako rin. Mukhang walang sino man dito ang may problema sa aking anak na mamumuno bilang pinuno ng pamilya. Siyempre naman. Ginoong Thorn, ang pagpapatuloy bilang pinuno ng pamilya ay kapalaran. Kung ganoon, iharap natin ang koro ng panglangit. Leo, halika rito. Sandali. Nako, kung hindi pa si Batang Ginoong Knight. 5 taon kang hindi nagsalita, at ngayon, biglang bumalik ka na lang. Huwag mong sabihin iniisip pa rin niya, na may pag-asa pa siya. Adrian, huli ka. Katawa-tawa yan. Ako ang direktang tagapagmana ng pamilyang ito, pero wala man lang akong natanggap na abiso tungkol sa pagpapalitan ng liderato. Pamangkin, ngayon, iniisahan mo ang iyong tiyo. 5 taon kang nawala. Inaasahan mong hahanapin kita para lang ipaalam sa'yo. Siya, nagkita lang kami ngayon. Sinasabi mo ba na wala kang paraan para hanapin ako? Ano pa ang magagawa ng pagpapaalam sa'yo? Wala kang nagawa sa buhay mo sa loob ng 5 taon. Paano mo maiisip na makakalaban mo ako para sa pagiging pinuno ng pamilya? Ang titulong pinuno ng pamilya ay para sa akin talaga. Ang lakas ng loob mo. Niligpasan mo ang koro ng panglangit. Kahit pa siya ang batang Ginoong Knight, kailangan siyang parusahan ayon sa alituntunin ng pamilya. Adrian, wala kang respeto sa batas. Kaya labag sa batas, ako, ganoon ba? Ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay dapat na akin. Anong karapatan mo para ibigay ito sa anak mo? Ang lakas ng loob mo. Sinusunod ko lang ang protocol ng pamilya. Mga alituntunin ng pamilya. Naalala mo pa ba ang mga alituntuning iyon? Sa nakalipas na 5 taon, itinayo ko ang Apex Group. Pinag-isa ko ang 7 dakilang pamilya. Naging numero 1 ako sa pambansang listahan ng Forbes. At hindi pa rin ako karapat-dapat na mamuno sa pamilya Knight. Sabi nila, ang Apex Group ay hindi lamang nagmamay-ari ng hindi mabilang na ari-arian sa bansa. May kapangyarihan din ito sa ibang bansa, sapat para impluwensyahan ang isang buong bansa. At bawat isa sa 7 dakilang pamilya ay nagmamay-ari ng napakalaking kayamanan. Kalokohan. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung sino ang tunay na pinuno ng Apex Group, si Manager Vance. Alam iyan ng lahat. Adrian, ano ang masasabi mo ngayon? Palayasin siya. Palayasin siya. Labas. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na pagbantaan ng Panginoon. Hindi ko inaasahan na ang pamilya Crestwood mo ay kakampi rin ni Adrian. Pero huwag mong kalimutan, ito ang pamilya Knight. Wala akong pakialam, kilala ko lang si Ginoong Knight. Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat kung sino ang tunay na pinuno ng pamilya Knight. Pumasok kayong lahat. Pagbati, aking Panginoon. Oy, Tiyo, may sasabihin ka ba? Ano naman, na mismo ang pagkakataon mo. Hindi yon kasali. Hindi yon kasali. Tiyo, sa lahat ng respeto, sinasabi mo ba sa akin na pinapaboran mo lang ang sarili mong anak sa pamilya Knight? Ang sinasabi ko ang masusunod. Adrian, kung hindi ka masaya dyan, pwede kang umalis sa pamilya Knight. So ang sinasabi mo ang masusunod. Ganun ba? Marquez, hindi mo ba naalala na ang tatay ko ang nagbigay sa iyo ng posisyong iyon? Ganito ba ang pagtanaw mo ng utang na loob? Ang pinuno ng pamilya Knight ay dapat talaga sa akin. Ang tatay mo ay, ibinabalik lang ito sa akin. Ayokong makipagtalo sa'yo. Tumabi ka. Hayaan mong kunin ko ang nararapat na pwesto ko bilang pinuno ng pamilya. Ang nangyari ngayon, pwede kong palampasin. Walang pagkakataon. Mukhang determinado kang maging makatwiran. Tatay, patayin na lang natin siya ngayon. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya, sa atin pa rin mapupunta. Kung ganun, huwag mong sisihin ako kung magiging malupit ako. Patay ka na.
Ang lakas mo. Kalahating hakbang ka na lang sa pagiging maestro ng langit. Malapit ka ng maging isang maestro ng langit. Malakas ka para sa isang maestro, pero hindi ka pa rin kalaban sa akin. Tatay, Ang kapangyarihan niya ay talagang nakakatakot. baka naman siya ay naging maestro ng langit na. Sa tingin mo saan ka pupunta? Akala mo ito na lang ang kapangyarihan, na mayroon ako, papatayin kita. Ang buong pamilya Knight ay magiging akin. 5 kulay na banal na liwanag, isang maestro ng libo. Tapos na tayo. Marquez, sinubukan mong patayin ang sarili mong pamilya. Iyon ay isang krimen na parusahan ng kamatayan. Ngayon, sumuko ka na, hatol na kamatayan, para sa akin, kalokohan. Adrian, tingnan natin kung makakaligtas ka pa nito. Saka tayo mag-uusap. Tatay, patayin mo siya. Kung papatayin lang natin siya, lahat sa pamilya Knight ay atin na. Gawin mo. Tumahimik ka. Anak ko. Pinatay mo ang anak ko. Mas tahimik na ngayon. Adrian, patay ka. Hindi ko dapat hinayaang mabuhay ka. Kahit na naging maestro ng langit ka na, ano naman, gagawin kitang magmakaawa sa kamatayan. Babalatan kita ng buhay at paghihiwa-hiwalayan ng mga paa at kamay mo. Iyon lang ang makakapagpasaya sa akin. Ah, talaga? Maestro ng langit ka rin? Kahit pareho tayong maestro ng langit, wala ka pa ring laban sa akin. Mahiwagang hangin, yanig ang langit. Manginig sa harap ng aking kapangyarihan. Ang ingay na iyon. Iyon ay labanan sa pagitan ng mga maestro ng langit. Kung matalo sa isang labanang hanggang kamatayan ang isang maestro ng langit, ang kanilang katawan at kaluluwa ay maglalaho. Mawawalang parang bula. Ano na ang gagawin natin ngayon? Maghintay tayo at magmasid. Kaya ito na nga, ang pinakamataas na antas ng martial arts. Anak ko, pupunta na ako sa'yo. Nanalo tayo. Ang Panginoon. Ang Panginoon. Kainin mo, Adrian. Gago ka. Ilang araw na ngayon, at hindi ka pa rin pumunta para hanapin ako. Tatay, bakit hindi mo sinabi sa kanya ang totoo? Natatakot ako na baka may gawin siyang kalokohan. Ngayon ang maaari lang nating asahan, ay ang kaligtasan ng Panginoon. Iwanan mo ako. Ano ang problema? Ayaw mo ba akong makita? Adrian,